Sa gitna ng makabagong Maynila, nakatayo ang malapalasyong mansyon ni Don Ricardo Vergara, isa sa pinakapinagpipitaganang negosyante sa bansa. Kilala siya bilang matalino, matapang at walang inuurungang kalaban sa negosyo. Subalit sa likod ng marangyang pamumuhay at pangalan, may malamig at malupit na katauhan siyang nagkuhubli. Sa bawat sulok ng mansyon, makikita ang mamahaling muebles, antigong kagamitan at mga alahas na kumikislap. Ngunit ang lahat ng ito ay tila walang saysay kay Elena, ang kanyang may bahay na sa kabila ng karangyaan ay nakakulong sa isang buhay na puno ng lungkot at kawalan ng pag-ibig. Si Elena ay isang babaeng may mabuding puso, may maamong mukha at may inaasam na simpleng kaligayahan lamang. Malapit na siyang manganak at ang kanyang kagalakan ay nakatuon lamang sa magiging anak nila ni Ricardo. Ngunit ang kanyang inaasam na masayang pamilya ay matagal nang nawasak. Mula nang yumaman si Ricardo, naging abala ito sa negosyo, sa mga pulong at sa pakikisama sa mga taong may impluwensya. Ang oras na dapat ay para sa kanyang asawa at anak ay nauubos sa mga bisyo at pansariling ambisyon. Ricardo, baka naman pwede mong samahan ako bukas sa check-up? Malumanay na pakiusap ni Elena isang gabi habang sabay silang kumakain ng hapunan. Nakayuko lamang si Ricardo habang abala sa kanyang telepono. Wala akong oras para dyan, Elena. May meeting ako kasama ang mga foreign investors. Malamig na tugon ni Ricardo na hindi man lang tumingin sa kanyang buntis na asawa. Napabuntong hininga si Elena at pinilit numiti. Mahal, malapit na akong manganak. Gusto ko sana na naroroon ka. Ngunit agad siyang pinutol ni Ricardo. Huwag mo akong paikutin sa mga sentimental mong bagay. Hindi ako tulad ng ibang lalaki na may oras para sa mga walang kabuluhan. Hindi na nakaimik si Elena. Tinago na lamang niya ang pighati sa kanyang dibdib. Sa bawat araw na lumilipas, mas ramdam niya ang lamig ng kanilang pagsasama. Kung dati ay puno ng pangarap ang kanyang puso, ngayoy tanging ang magiging anak na lang nila ang nagbibigay ng lakas sa kanya. Samantala, sa labas ng kanilang buhay mag-asawa, si Ricardo ay kilalang kilala sa lipunan. Laging laman ng mga dyaryo ang kanyang mga negosyo, mga hotel, real estate at ilang kumpanya ng sasakyan. Siya ang idolong negosyante ng marami, ngunit hindi alam ng karamihan ang kanyang tunay na ugali. Sa bawat press conference, ipinapakita niyang isa siyang perpektong tasawa at mabuting lalaki. Kapag tinatanong tungkol kay Elena, lagi niyang sinasabi, "Si Elena ang inspirasyon ko. Siya ang lakas ko." Ngunit sa likod ng kamera, hindi niya ito kayang sambitin sa harap ng kanyang asawa mismo. Madalas, si Ricardo ay lumalabas kasama ang kanyang mga kaibigang negosyante. Sa isang pagtitipon, tinanong siya ng isa sa mga ito, "Ricardo, kamusta naman ang asawa mo? Malapit na raw manganak?" Tanong ng isa. "Ha, oo, pero alam mo naman, trabaho muna bago lahat. Ang mga babae, masyado silang sensitibo. Basta bigyan mo ng pera, ayos na sila," papirong sagot ni Ricardo na sinabayan ng tawanan ng kanyang mga kaibigan. Sa puntong iyon, malinaw na makikita ang malaking agwat sa kanilang pag-iisip. Habang si Elena ay nananabik sa presensya ng asawa, si Ricardo ay abala sa pagpapakita ng imahe sa lipunan at sa pagtangkilik ng mga taong walang alam sa tunay niyang pagkatao. Hindi nagtagal, tumating ang isang gabi na nakaramdam si Elena ng matinding lungkot. Lumapit siya sa hardin ng mansyon. Dala ang kanyang maliit na notebook. Doon, isinulat niya ang kanyang mga pangarap. "Naway lumaki kang malusog, anak. Naway maramdaman mo ang pagmamahal na hindi ko naramdaman mula sa iyong ama." Habang hawak niya ang kanyang tiyan, bumalong ang luha sa kanyang mga mata. "Kung hindi man ako mahalin ng iyong ama, sisiguraduhin kong mararamdaman mo ang lahat ng pagmamahal na kaya kong ibigay." Bulong niya sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngunit sa bintana ng ikalawang palapag ng mansyon, nakamasid si Ricardo. Hindi damdamin ng awa ang sumilay sa kanyang mga mata, kundi malamig na pagtingin na parabang tabigat lamang ang asawa't magiging anak niya. Sa mga sandaling iyon, ipinakita na niya sa sarili
ang kanyang pagiging bato. Walang malasakit kahit sa sariling pamilya. Maging ang mga kasambahay ay nakakapansin sa kakaibang trato ni Ricardo kay Elena. Sa kusina, nag-uusap-usap ang ilan. Kawawa naman si Ma'am Elena, bulong ng isa. Ang bait-bait pa naman niya, tapos ganiyan siya tratuhin. Oo nga, sagot ng isa pa. Pero wala tayong magagawa. Si Don Ricardo ang amo natin. Kahit anong gawin natin, baka tayo pa ang mapahamak. Ang lahat ng ito ay nagtulak kay Elena na mas lalong makaramdam ng pag-iisa. Sa isang bahay na punong-puno ng karangyaan, naramdaman niya ang pinakamatinding kahirapan, ang kakulangan ng pagmamahal at malasakit mula sa taong dapat ay sandigan niya. Sa mga unang buwan ng pagbubuntis, halos wala si Ricardo sa tabi niya. Kapag nagkakaroon ng mga doctor's appointment, siya'y sinasamahan lamang ng isang kasambahay. Kapag may mga gabi ng pananakit ng tiyan, ni minsan ay hindi nagising si Ricardo upang alalayan siya. Ang kanyang mga gabi ay napupuno ng tahimik na panalangin, paghawak sa kanyang tiyan, at pag-asa na sana'y magbago ang kanyang asawa. Ngunit sa halip na pagbabagong hinihintay, mas dumagdag pa ang malamig na ugali ni Ricardo. Sa bawat araw, tila lumalayo siya ng lumalayo kay Elena. Ang asawa'y tila wala ng saysay sa kanya at ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon na lamang sa kanyang kayamanan at sa mga taong nagbibigay aliw sa kanya sa labas ng kanilang tahanan. Gayunpaman, hindi nawala ng pag-asa si Elena. Kahit sa kabila ng lahat, patuloy siyang umaasa na darating ang araw na muling magbabalik ang dating Ricardo na kanyang minahal. Ngunit hindi niya alam ang simula ng mas malaking trahedya ay malapit nang dumating at ang katahimikan sa mansyon ay unti-unting magbabago tungo sa madilim na kapalaran na hindi niya inakala. Sa paglipas ng mga buwan, lalo pang lumayo si Ricardo kay Elena. Habang ang buntis niyang asawa ay patuloy na umaasa sa pagbabago, siya naman ay mas lalong natali sa bisyo ng kapangyarihan at kagustuhang magkaroon ng aliw sa ibang babae. Sa isang hotel na pagmamay-ari rin ng kanilang kumpanya, nakilala niya si Marisa, isang receptionist na ubod ng ganda, maputi, makinis at matang parang laging nang aakit. Hindi nagtagal, nahulog si Ricardo sa bitag ng kagandahan at pagiging palaban ni Marisa. Kung si Elena ay mahinahon at matiisin, si Marisa naman ay matapang at diretsahan. Don Ricardo, hindi ko kailangang umasa sa iba. Alam kong kaya kong makuha ang lahat ng gusto ko. Wika ni Marisa habang nakatingin sa kanya ng may kumpiyansa. Napangiti si Ricardo. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang taon, naramdaman niyang muli ang init ng atensyon mula sa isang babae. Ngunit hindi ito pagmamahal. Isa lamang itong kapalit ng kakulangang nararamdaman niya sa kanyang pusong matagal nang nanlamig kay Elena. Lumipas ang mga linggo at naging lantaran na ang kanilang relasyon. Madalas na nag-uusap ang mga tao sa lipunan tungkol sa kanila. Narinig mo ba? May kasama raw na bagong babae si Don Ricardo tuwing may pagtitipon? Usap-usapan ng mga bisita sa isang charity event. Ngunit si Ricardo ay walang pakialam. Ang mahalaga sa kanya, masaya siya sa piling ni Marisa. Si Elena naman ay lalong naguluhan. Dumating ang pagkakataon na dumalaw siya sa opisina ni Ricardo upang magdala ng pagkain. Pagpasok niya sa silid, nadatnan niya si Ricardo at Marisa na magkasamang nag-uusap at nagtatawanan. Ricardo, mahina niyang sambit, hawak-hawak ang lalagyan ng pagkain. Natigilan si Ricardo, ngunit imbes na magpaliwanag ay tiningnan lamang siya ng malamig. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Ricardo, puno ng inis. Nagdala lang ako ng pagkain para sa iyo. Akala ko kasi, hindi na natapos ni Elena ang kanyang sasabihin. Nang ngumiti si Marisa, puno ng pang-uuyam. Siya pala ang asawa mo, sabi ni Marisa na may halong pangmamaliit. Ang swerte mo naman, Don Ricardo, ang bait ng misis mo. Parang tinuhog ang puso ni Elena sa mga salitang iyon. Ngunit pinilit niyang ngumiti, inilapag ang pagkain at imalis nang hindi na nagsalita pa. Pag-uwi niya sa mansyon, doon siya tuluyang lumuha. Bakit ba ganito, Panginoon? Ginawa ko naman ang lahat para maging mabuting asawa, bulong niya sa kanyang tiyan. Anak, ikaw na lang ang dahilan ng pagtitiis ko.
Samantala, si Ricardo at Marisa ay mas lalong naging malapit. Hindi na lamang simpleng relasyon ang kanilang tinitibay, kundi pati ang mga plano para sa kinabukasan. Si Marisa ay nagsimulan ipakita ang kanyang tunay na kulay. Hindi lamang siya naghahanap ng pagmamahal, kundi pati ng kayamanan. Ricardo, bakit hindi mo na lang tapusin ang lahat kay Elena? Hindi ba't mas makakabuti kung tayo na lang? Suhestyon ni Marisa isang gabi habang sila'y nagkakape sa isang mamahaling restauran. Hindi ganong padali, Marisa. May bata siya sa tiyan. Hindi mo kayang ano? Ricardo, hindi ba't lagi mong sinasabi na ang buhay ay parang negosyo? Kapag may hadlang, kailangan mong tanggalin iyon. Malamig na wika ni Marisa. Sa mga salitang iyon, unti-unti nang nahuhubog ang kaisipan ni Ricardo na ang kanyang buntis na asawa ay pabigat lamang sa kanyang bagong buhay. Habang si Elena ay patuloy na nananabik sa isang simpleng atensyon, si Ricardo naman ay lalong nilalamon ng kasakiman at pagnanasa. Hindi lamang si Elena ang nakapansin ng pagbabagong ito. Pati ang mga tasambahay sa mansyon ay nakaramdam ng kakaiba. Madalas nilang makita si Ricardo na may kausap sa telepono, palihim na nakangiti, at kung minsan ay umaalis ng hindi nagpapaalam. Si Ma'am Elena, kawawa talaga, bulong ng isa sa mga kasambahay. Habang siya'y buntis, si Don Ricardo naman may babae. Oo nga, pero anong magagawa natin? Baka pa tayo ang mapahamak kung magsasalita. Sagot ng isa pa. Sa lipunan, mas lumala ang tsismis. Ang mga pahayagan at magasin ay nagsimulang magtanong tungkol sa kalagayan ng pamilya Vergara. Ngunit dahil sa kapangyarihan ni Ricardo, napapatahimik niya ang mga ito gamit ang pera at impluensya. Samantala, si Elena ay mas lalong nalulugmok. Ang bawat araw ay tila mabigat, ngunit pilit niyang pinatatag ang sarili para sa kanyang anak. Isang gabi, kinausap niya ang kanyang kaibigan sa telepono. Elena, hindi ka ba lalaban? Hindi ka ba magsasalita? Tanong ng kaibigan. Hindi ko alam kung paano. Wala akong lakas at ayokong lumaki ang gulo. Ang iniisip ko lang ay ang anak ko. Sagot ni Elena habang pinupunasan ang kanyang luha. Ngunit sa kabila ng kanyang katahimikan, unti-unti nang ipinapakita ni Marisa ang kanyang kasakiman. Nagsimula siyang manghimasok sa mga negosyo ni Ricardo, nagbibigay ng mungkahi at kumukuha ng pabor. Kung ako sa'yo, Ricardo, ilipat mo na sa pangalan natin ang ilang ari-arian para mas madali nating makontrol ang lahat, mungkahi ni Marisa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang impluensya ng kabit sa milyonaryo. At habang si Elena ay tahimik na naghihintay ng kanyang panganganak, hindi niya alam na unti-unti nang binabalak ni Ricardo at Marisa ang kanyang kapalaran. Sa paningin ng lipunan, nananatili pa ring magarang pamilya ang mga Vergara. Ngunit sa likod ng mga pinto ng kanilang mansyon, isang trahedya ang unti-unting nabubuo. Isang trahedyang magbubukas ng pintuan sa mga kasamaan at mga pangyayaring hindi na maitatama pa. Pagkaraan ng ilang linggo, lalong tumindi ang pagnanasa ni Marisa na makuha ang lahat, kayamanan, kapangyarihan at si Ricardo. Ngunit alam niyang hanggat naroon si Elena, hindi siya ganap na magiging reyna ng kaharian ni Don Ricardo. Sa bawat gabi na magkasama sila, palaging paksa ni Marisa ang pagtanggal kay Elena sa kanilang buhay. Ricardo, malambing na bulong ni Marisa habang sila'y magkasamang nakahiga sa isang mamahaling hotel suite. Hindi ba't sinabi mo na sa akin noon, ako ang babaeng mahal mo ngayon, hindi ang asawa mong buntis? Napabuntong hininga si Ricardo. Oo, Marisa, pero hindi ganon kadali. Si Elena ay may anak na dinadala. At kapag nalaman ng lipunan na iniwan ko siya, malaking iskandalo ang darating sa akin. Napangiti ng mapanlinlang si Marisa. Kung ganun baka kailangan natin ng paraan para wala na siyang balikan. Natidilan si Ricardo at ilang sandaling nakaramdam ng kaba. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Nakatitig kay Marisa na tila sinusubukang basain ang isip nito. Ang ibig kong sabihin, sagot ni Marisa habang pinaglalaruan ang kanyang wine glass, ay alisin na natin siya sa larawan bago pa man siya makapanganak.
Ricardo, hindi ba't palagi mong sinasabi na ang negosyo ay tungkol sa pagtanggal ng mga hadlang? Ano pa nga ba si Elena kundi isang malaking hadlang? Hindi makasagot agad si Ricardo. Ang kanyang utak ay naguguluhan. Alam niyang mali, ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nasisilaw sa kagandahan at impluwensya ni Marisa. Sa mga susunod na araw, palaging pinipilit ni Marisa si Ricardo na magdesisyon. Tuwing sila'y nagkikita, paulit-ulit ang kanyang pananalita. Kapag nandyan pa rin si Elena, Ricardo, hindi ka magiging ganap na akin. Hindi mo ba nakikita? Lahat ng kayamanan mo ay mapupunta rin sa kanya at sa anak niya? At ako? Anong matitira sa akin? Ang mga salitang ito'y unti-unting pumasok sa puso ng milyonaryo. Nagsimula siyang tingnan si Elena, hindi bilang asawa, kundi bilang isang hadlang sa bago niyang buhay. Sa tuwing nakikita niya si Elena sa mansyon, nakaupo sa hardin at nag-aalaga sa kanyang dinadala, hindi naawa ang kanyang nararamdaman kundi galit at inis. Isang gabi, habang sila'y naghapunan, nagtanong si Elena ng mahinahon. Ricardo, kumusta ang trabaho mo? Parang ang bigat ng isip mo nitong mga araw. Hindi mo na kailangan pang alamin. Malamig na sagot ng lalaki. Ang isipin mo ay ang bata sa tiyan mo. Huwag mong dagdagan ang problema ko. Napayuko si Elena. Pilit na nilulunok ang pait ng sitwasyon. Hindi niya alam na sa likod ng katahimikan, may mas malaking panganib na nakaamba laban sa kanya. Sa isang pagtitipon ng mga negosyante, hindi na nakatiis si Marisa at nagbitiw ng salita sa harap mismo ni Ricardo at ng ilan sa kanyang kaibigan. Kung talagang mahal mo ako, Ricardo, patunayan mo. Hindi ko kayang maging pangalawa habang nabubuhay pa ang asawa mong iyon. Nagulat ang mga kaibigan ni Ricardo at nagkatawanan na lamang. Akala'y biro lamang iyon. Ngunit sa puso ni Ricardo, nagsimulang sumibol ang mapanganib na ideya. Pagbalik nila sa mansyon kinabukasan, kinausap ni Ricardo si Marisa ng pribado. Kung gagawin natin ito, paano? Hindi ito pwedeng malaman ng kahit sino. Ngumisi si Marisa, halatang matagal na niyang pinag-isipan ang lahat. Simple lang, Ricardo, wala nang makakaalam kung saan natin siya dadalhin. Wala nang makakaalam kung anong nangyari sa kanya. At kapag nawala siya, ikaw at ako na lang ang matitira. Kinabahan si Ricardo, ngunit natukso sa posibilidad. Isang buhay na wala ng Elena, wala ng eskandalo, at si Marisa lamang ang makakasama niya. Ang kanyang puso ay binabalot na ng kasakiman at takot na mawalan ng bagong minamahal. Samantala, si Elena ay patuloy pa rin nananabik na makasama ang asawa. Tuwing gabi, nagdarasal siya. Diyos ko, sana'y bumalik ang pagmamahal ni Ricardo. Sana'y makita niyang may pamilya na kami at ang anak namin ang dapat niyang pahalagahan. Ngunit habang siya'y nananalangin, wala siyang kamalay-malay na ang lalaking kanyang pinagdadasal ay may iniisip ng masama laban sa kanya. Sa mga susunod na linggo, unti-unti nang binabalangkas ni Ricardo at Marisa ang kanilang plano. Pinag-usapan nila kung saan dadalhin si Elena, kung paano ito gagawin nang walang makakaalam, at kung paano nila maitatago ang lahat. Hindi ako pwedeng mabuking, mariing sabi ni Ricardo. Ang reputasyon ko ang nakataya rito, at hindi ka mabubuking kung susundin mo ang plano ko. Sagot ni Marisa, puno ng kumpiyansa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Mata ng dalawang taong pinagsama ng kasakiman, pagnanasa, at kasamaan. At sa gabing iyon, tuluyang nahulog si Ricardo sa buwitag na matagal nang hinabi ni Marisa. Sa mga araw na susunod, unti-unting naging mas malamig si Ricardo kay Elena. Kung dati malamig na ang kanyang trato, ngayon ay may halong pagkasuklam. Minsan, habang nakatingin siya sa tiyan ni Elena, napapabulong siya sa sarili. Kung hindi dahil sa iyo, matagal na sana akong malaya. At doon nagsimula ang mabisang binhi ng kapahamakan. Ang unang hakbang patungo sa plano nilang mag-asawa na ipahamak ang babaeng minsang naging inspirasyon ni Ricardo. Ngunit sa hindi nila alam, ang kasamaan na kanilang iniisip ay hindi magbibigay ng kalayaan, kundi mas matinding kaparusahan na tatama hindi lamang sa kanila, kundi sa lahat ng bagay na kanilang pinahalagahan. Sa mga sumunod na linggo,
Naging dalubhasa si Ricardo sa pagpapanggap. Sa harap ng lipunan, patuloy niyang ipinakikita na siya ang perpektong asawa at magulang na naghihintay sa pagdating ng kanilang anak. Kapag may press conference o public gathering, palaging binabanggit ni Ricardo ang pangalan ni Elena na para bang ito'y inspirasyon ng lahat ng kanyang tagumpay. Si Elena ang aking lakas. Ang kanyang suporta ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban sa larangan ng negosyo, wika ni Ricardo sa harap ng mga reporter. Tumango-tango pa siya at ngumiti, tila ba isa siyang mapagmahal na asawa. Ngunit sa loob ng kanilang mansyon, kabaliktaran ang kanyang ipinapakita. Ang malamig niyang trato ay lalo pang tumindi. Hindi na lang siya basta malamig, may halong pang-uuyam at paninisi na ang kanyang mga salita. Isang gabi habang kumakain sila ng hapunan, sinubukan ni Elena na makipag-usap. Ricardo, alam kong busy ka, pero kahit isang oras lang sana, samahan mo ako bukas sa check-up. Nuinat, imbes na sumang-ayon, tiningnan siya ni Ricardo ng masama. Elena, hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Huwag mo akong istorbuhin sa mga walang kabuluhan. Ang anak na yan ay wala pang saysay sa akin hanggat hindi ko siya nakikita. Napayuko si Elena, tinatago ang sakit ng kanyang dibdib. Sa labas ng mansyon, may mga kasambahay na lihim na nakikinig. Nagtinginan sila at nagsimulang magbulungan. Kawawa talaga si ma'am. Lahat na lang ng pighati, siya ang pasan, sabi ng isa. Oo, pero wala tayong magagawa. Kung magsasalita tayo, baka tayo pa ang mapahamak. Tugon ng isa pa, halos pabulong. Samantala, si Marisa ay tila ba mas lalong nagiging reyna ng tahanan. Bagamat hindi siya hayagang pumapasok sa mansyon, madalas siyang tawagan ni Ricardo at kinokonsulta sa bawat desisyon. Para bang siya na ang tunay na asawa at si Elena ay isang aninong hindi na pinapansin. Ricardo, kailangan mong magpakitang tao. Huwag mong ipahalata sa mga tao ang plano natin, paalala ni Marisa sa telepono. Alam ko, hindi ako pwedeng mabuking, pero hindi ko na kayang tignan si Elena. Para bang sa tuwing nakikita ko siya, nararamdaman ko ang bigat na ayokong pasanin. Sagot ni Ricardo. Mumisi si Marisa mula sa kabilang linya. Kaya nga kailangan nating maging maingat. Konting tiyaga na lang, Ricardo. Konting panahon na lang at tayo na lang dalawa ang matitira. Habang patuloy na nagpapanggap si Ricardo sa lipunan, unti-unti namang nararamdaman ni Elena ang panganib. May mga gabing nagigising siya ng bigla. Pakiramdam niya'y may matang nakamasid. Madalas din siyang makakipa ng mga piraso ng papel o dokumentong iniwan sa mesa ni Ricardo na tila hindi para sa kanya. Ngunit hindi niya iyon binibigyan ng kahulugan dahil ayaw niyang isipin ang mas masahol pa. Isang gabi, kinausap niya ang asawa habang nakaupo sa hardin. Ricardo, parang may nagbago na talaga sa'yo. Hindi ka na katulad ng dati. Hindi ba't nanakaw ka noon na aalagaan mo ko? Hindi mo naiintindihan, Elena, sagot ni Ricardo. Malamig ang boses. Hindi lahat ng babae ay kaya kong pasayahin. Ikaw ang pumili ng buhay na ito. Wala akong kasalanan kung hindi ka masaya. Napaluha si Elena at niyakap ang kanyang tiyan. Kung hindi man ako, sana'y mahalin mo man lang ang anak natin. Ngunit tumalikod si Ricardo at iniwan siyang mag-isa sa hardin. Iniwan siyang umiiyak sa ilalim ng buwan. Sa mga araw na sumunod, mas naging halata ang distansya ni Ricardo. Hindi na siya halos umuuwi ng maaga. Kapag naroon siya, nakatago lang sa kanyang opisina at hindi man lang lumalapit kay Elena. At kung sakaling lalapit ito, puro malamig na tingin at paninisi ang ibinubulong. Naging saksi ang mga kasambahay sa pagbagong ito. Sa kusina, minsan ay nag-uusap ang dalawa. Hindi na ako mapalagay dito. Para bang may masamang binabalak si Don Ricardo, sabi ng isa, nakakunot ang noo. Paano mo nasabi? Tanong ng kasama. Narinig ko siyang kausap ang isang babae sa telepono kagabi. Sabi niya, konti na lang at matatapos na ang lahat. Hindi kaya si Ma'am Elena ang tinutukoy niya? Napasinghap ang isa. Huwag mong iparinig yan sa iba. Baka tayo pa ang madamay. Habang patuloy na nagpapanggap si Ricardo bilang mabuting asawa sa publiko,
Ang takot at pag-aalinlangan ay unti-unting bumabalot kay Elena. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya'y hindi naligtas ang kanyang kinabukasan. Ang dating tahanan na dapat ay pugad ng pagmamahalan ay tila naging kulungan ng pigrati at pangamba. Samantala, si Marisa ay mas lalong nagiging mapusok. Isang gabi, sa kanilang pag-uusap ni Ricardo, tinanong niya ito, "Kailan natin gagawin?" Habang lumalaki ang tiyan niya, mas nagiging mahirap. "Tahino ka lang, hindi pwedeng may makaalam," sagot ni Ricardo, na bagamat kinakabahan ay mas lalong nahuhulog sa impluensya ni Marisa. Ang pagpapanggap na mabuting asawa at ama ay naging maskara nga araw-araw niyang isinasabit sa harap ng lipunan. Ngunit sa bawat oras na lumilipas, mas lumalapit siya sa madilim na desisyong magbabago sa kapalaran nilang lahat. At si Elena, sa kanyang katahimikan at pananahimik, hindi niya alam na ang buhay na pinanghahawakan niya ay unti-unti nang tinatalian ng kanyang asawa at ng babaeng sumira sa kanilang pamilya. Lumipas ang mga araw at dumating ang oras na mas lumaki na ang tiyan ni Elena. Halos buwan na lamang ang binibilang bago niya mailuwal ang kanyang anak. Sa kabila ng lahat ng malamig at masakit na trato ni Ricardo, buo pa rin ang kanyang determinasyon na mabuhay para sa kanyang anak. Siya'y umaasa na kahit paano, kapag dumating na ang sanggol, magbabago ang puso ng kanyang asawa. Ngunit ang pag-asang ito ay tila nababalot ng dilim dahil sa lihim na plano ni Ricardo at Marisa. Isang hapon, habang nakaupo si Elena sa beranda ng kanilang mansyon, nakaramdam siya ng matinding pananakit ng tiyan. Agad siyang tinulungan ng isang kasambahay. "Ma'am Elena, kailangan na po nating tumawag ng doktor," sigaw ng dalaga. Ngunit bago pa man makatawag ang kasambahay, biglang dumating si Ricardo. "Ano na naman yan? Lagi na lang bang may drama?" Malamig niyang tanong habang nakatitig kay Elena na halos mawalan ng hininga sa sakit. "Ricardo, masakit, baka manganak na ako," humihikbing sagot ni Elena habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Imbes na maawa, sinamaan lamang siya ng tingin ni Ricardo. "Hindi pa tamang panahon. Tigilan mo ang pag-arte, Elena." Ngunit sa kabila ng kanyang pagwawalang bahala, napilitan pa ring tawagin ng kasambahay ang doktor. Pagdating ng doktor, agad nitong sinuri si Elena. Kailangan niyang magpahinga. Malapit na talaga siya. Hindi pwedeng tabayaan ito, mariing sabi ng doktor kay Ricardo. Ngunit matapos umalis ang doktor, agad na tumawag si Ricardo kay Marisa. "Malapit na siyang manganak. Hindi na tayo pwedeng magpatumpik-tumpik pa," sabi niya sa kabilang linya. "Kung ganon, Ricardo, gawin na natin ang plano. Bago pa siya makapanganak, kailangan nang matapos ang lahat," mariing sagot ni Marisa, puno ng determinasyon. Kinagabihan, nakahiga si Elena sa kanilang silid. Ramdam niya ang pagod at takot. Pilit niyang kinakausap ang kanyang anak. "Anak, konti na lang. Malapit na kitang makita. Sana'y maging ligtas ka. Sana'y maramdaman mo ang pagmamahal na hindi ko maramdaman sa iyong ama." Habang natutulog siya, pumasok si Ricardo sa silid. Tahimik niyang tinitigan ang kanyang asawa. Sa halip na awa, galit at pagkasuklam ang nararamdaman niya. "Kung hindi dahil sa iyo, matagal na sana akong malaya," bulong niya sa sarili. Kinabukasan, pinilit ni Ricardo na magpanggap muli. Kinausap niya si Elena na tila ba nag-aalala. "Elena, gusto kong dalhin ka sa ospital mamaya para sigurado na rin na maayos ka." Nakangiti si Elena, tila nakaramdam ng kaunting pag-asa. "Salamat, akala ko'y hindi mo na ako iisipin." Ngunit hindi niya alam, hindi ospital ang patutunguhan nila. Sa mismong gabi, pinaalis ni Ricardo ang karamihan ng kasambahay. Ang natira lamang ay 2 tauhan niyang matagal nang loyal sa kanya na walang magawa kundi sundin ang kanyang utos. Pinaghandaan nila ang sasakyan at sinabihan si Elena na ihahatid siya sa ospital. "Ricardo, kinakabahan ako," mahina niyang sabi habang siya'y tinutulungan na sumakay. "Wala kang dapat ikabahala," malamig na tugon ni Ricardo. "Basta sumunod ka lang." Habang bumabaybay sila ng kalsada, napansin ni Elena na hindi iyon ang daan papunta sa ospital. "Ricardo,
Hindi ito ang daan. Saan mo ako dinadala? Hindi agad sumagot si Ricardo. Hawak niya ang manibela ng mahigpit. Mula sa likod, naroon si Marisa. Nakangisi at nakatingin kay Elena na para bang siya'y isang bagay na kailangan ng alisin. Ricardo, umiiyak ng wika ni Elena. Kung may galit ka sa akin, ako na lang. Huwag mo sanang idamay ang anak natin. Hindi mo na kailangan pang magsalita, Elena. Mariing sagot ni Ricardo. Matagal na akong tapos sa iyo. Nang marating nila ang isang liblib na lugar, pinababa nila si Elena. Ang paligid ay madilim, anging tunog ng kuliglig at hampas ng hangin ang maririnig. Nagsimulang manghina si Elena dahil sa takot at pananakit ng tiyan. Ricardo, maawa ka, umiiyak niyang pakiusap habang nakaluhod sa lupa. Ngunit walang bakas ng awa sa kanyang asawa. Si Marisa naman ay mas lalong nagningning ang mga mata sa kasakiman. Tapusin na natin ito, Ricardo. Rayon na, sa kapila ng pagmamakaawa ni Elena, wala siyang natanggap na tulong. Sa halip, lalo pa siyang pinagbantaan. Kung mahal mo ang anak mo, tatahimik ka na lang. Mariin sabi ni Ricardo habang pinipigilan ang anumang sigaw niya. Ang mga kasambahay na naiwan sa mansyon ay walang kaalam-alam sa nangyayari. Habang si Elena ay umaasang ligtas siyang madadala sa ospital. Ang katotohanan ay taliwas. Isa siyang biktima ng kasakiman at kataksilan ng asawang minsan niyang minahal. At sa gabing iyon, bago pa man niya mailuwal ang kanyang sanggol, nagsimula ang isa sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang mga bituin sa langit ay tila saksi sa kalupitang kanyang sinapit. Isang senyales na ang kanyang kapalaran ay hindi na niya hawak, kundi hawak na ng dalawang taong pinag-isa ng kasamaan. Sa halip na bagong pag-asa, ang kanyang pagsilang ay tila nauwi sa isang bangungot na hindi niya inakala. Sa mga oras na iyon, si Elena ay unti-unting nawawala ng pag-asa, ngunit sa kanyang dibdib ay mahigpit pa rin ang panalangin. Kung ako'y mawawala, sana'y mailigtas ka, anak. Ang gabi ng kapalaran ni Elena ay dumating. Pagkatapos ng matinding pananakit ng tiyan at pakiramdam na siya'y manganganak na, pinilit siyang isakay ni Ricardo sa sasakyan. Ngunit sa halip na ospital, dinala siya sa isang liblib na lugar sa labas ng lungsod, isang abandonadong lupain na puno ng damo at malalaking puno. Ang dilim ng gabi ay lalong nagdagdag ng takot sa kanyang puso. Ricardo, bakit tayo nandito? Hindi ito ang ospital. Halos pasigaw na tanong ni Elena habang hinahaplos ang kanyang tiyan na humikirot. Tumahimik ka na lang, Elena. Malamig na sagot ng kanyang asawa. Wala ka nang magagawa. Matagal na kitang gustong alisin sa buhay ko. Napahigbi si Elena at halos hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Hindi mo ito magagawa. May anak tayo, Ricardo. Anak mo rin ito. Sigaw niya. Nanginginig sa kaba. Ngunit sa halip na konsensya, isang malupit na tingin lamang ang ibinigay sa kanya ng lalaki. Lumabas si Marisa mula sa sasakyan, nakasuot ng pulang damit na tila lalong nagpapakita ng kanyang kalupitan. Hawak-hawak niya ang kamay ni Ricardo, para bang siya ang tunay na asawa. Ricardo, tapusin na natin ito, bago pa man siya makapanganak at magkaroon ng karapatan sa lahat ng ari-arian mo, sabi ni Marisa habang nakangisi. Lumuhod si Elena sa lupa, umiiyak at nagmamakaawa. Marisa, ako'y wala namang kasalanan sa iyo. Kung mahal mo si Ricardo, bakit kailangang ako at ang anak ko ang mawala? Hindi ka ba naaawa? Ngunit imbes na maawa, tawa lamang ang isinagot ni Marisa. Awang-awa ako sa sarili ko, Elena, habang ikaw ay nasa mansyon at tinatawag na asawa. Ako ang laging nasa tabi ni Ricardo. Ako ang nagbigay sa kanya ng init at saya. Pero oras na para palitan ka. Wala ka ng halaga. Pinilit ni Ricardo na huwag makinig sa sigaw at pagmamafaawa ni Elena. Tama na, Elena, matagal na akong tapos sa iyo. Ang anak na iyan, hindi sapat para baguhin ang desisyon ko. Nanginginig na si Elena sa takot at sakit. Sa kanyang isip, ang lahat ng pangarap niya para sa anak ay unti-unting naglalaho. Subalit kahit papaano, may natira pa ring tapang sa kanyang puso. Tumitig siya sa kanyang asawa at sinabing, Ricardo, kahit anong gawin mo, mananagot ka. Hindi mo kayang takasan ang Diyos at hindi mo rin kayang takasan ang katotohanan.
Nagalit si Ricardo sa mga salitang iyon. Hinilan niya si Elena papunta sa isang hukay na tila ba matagal nang hinanda. Doon nagsimula ang pinakamasakit na sandali ng buhay ng babae. Pinilit siyang ilagay sa hukay habang siya'y nagpupumiglas. "Ricardo, maawa ka! Wag! Anak natin ito! Hindi ka ba naaawa sa sarili mong dugot laman?" Sigaw ni Elena habang pinipigilan ang anyang asawa. Mariing sagot ni Ricardo habang tinutulungan siya ni Marisa na tuluyang ipitin si Elena sa loob ng hukay. Habang ang lupa'y isa-isang itinambak sa kanyang katawan, umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong paligid. "Diyos ko, tulungan niyo ako! Iligtas niyo ang anak ko!" Ngunit walang dumating na tulong. Ang tanging saksi lamang ay ang dilim ng gabi, ang hangin na humahampas sa kanilang balat, at ang malamig na lupa na unti-unting bumabalot sa katawan ni Elena. Nang mahirapan na siyang huminga, huminto siya sandali at tumiig sa langit. "Anak, kung hindi man ako makaligtas, sana ikaw ay magkaroon ng lakas. Sana may makakita sa'yo." Bulong niya bago siya tuluyang tinabunan ng lupa. Matapos ang lahat, huminga ng malalim si Ricardo. Pinilit niyang huwag isipin ang sigaw ni Elena. Ngunit sa kanyang tainga, patuloy pa rin niyang naririnig ang mga iyon, parang musika ng kanyang konsensya. Si Marisa naman ay nakangisi at niyakap siya mula sa likod. "Tapos na, Ricardo, tayo na ngayon ang magkasama. Wala nang hahadlang." Ngunit sa kabila ng kanilang pag-aakalang tapos na ang lahat, hindi nila namalayan ang mga bakas na iniwan nila. Sa kanilang pagmamadali, naiwan ang ilang gamit ni Elena. Isang maliit na panyo na may burda ng pangalan ng kanilang magiging anak. Samantala, sa mansyon, nagtataka ang isang kasambahay na nakapansin na hindi sila bumalik. Bakit hanggang ngayon wala pa si Ma'am Elena? Hindi ba't sinabi nilang pupunta sila sa ospital? Bulong ng isa. "Baka may nangyari na," sagot ng kasama, halatang kinakabahan. Ngunit pinili nilang manahimik dahil ang takot kay Ricardo ay higit pa sa kanilang pangamba. Habang si Ricardo at Marisa ay nagbabalik sa kanilang mansyon, nagpakita silang parang walang nangyari. Kinabukasan, nagsimula silang magpanggap na si Elena ay inilipad papuntang ibang bansa para doon manganak. Nagdesisyon siyang lumayo muna para sa kaligtasan niya at ng bata. Paliwanag ni Ricardo sa mga malalapit nilang kaibigan at negosyante. Ngunit sa puso ng bawat nakarinig, may bakas ng pag-aalinlangan. Paano nga ba biglang nawala si Elena? Sa kabilang banda, sa kalaliman ng gabi, sa mismong lugar kung saan siya inilibing, tila may nangyaring kakaiba. Ang lupa ay bahagyang gumalaw at ang hangin ay tila ba nagdadala ng kanyang huling sigaw. Ang gabing iyon ang naging simula ng hindi mapapantayang kapighatian at kababalaghan na babalot sa buhay ni Ricardo at Marisa. Ang kanilang pag-aakalang kalayaan ay unti-unti palang magdadala sa kanila sa pinakamapait na bangungot na hindi nila kayang takasan. Sa gitna ng madilim na kagubatan, kung saan dinala ni Ricardo at Marisa si Elena, naroon ang hukay na inihanda nila. Ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap at tanging huni ng kuliglig at hampas ng hangin ang maririnig. Sa harap ng hukay, nakaluhod si Elena, pawisan, hingal na hingal at patuloy na humihingi ng awa. "Ricardo, huwag naman, kung galit ka sa akin, ako na lang ang parusahan mo. Pero ang anak natin, wala siyang kasalanan." Umiiyak niyang wika habang mariing hawak ang kanyang tiyan. Ngunit nanigas ang mukha ni Ricardo, walang bakas ng awa. "Hindi mo ba naiintindihan, Elena? Matagal na akong tapos sa'yo. Ang lahat ng ito, ikaw at ang anak mo, ay isang pabigat na hindi ko kailangan." Umalingaw-ngaw sa hangin ang hagulgol ni Elena. "Hindi mo kayang gawin ito sa sarili mong dugot laman." Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, hinawakan siya ng 2 tauhan ni Ricardo at pinilit siyang ihiga sa gilid ng hukay. Sa kanyang kalagayan, mahina ang anyang paglaban. Ilit niyang kumakawala, ngunit lalo lamang siyang napapagod. "Tapusin na natin, Ricardo, bago pa may makakita." Malamig na sabi ni Marisa habang hawak-hawak ang braso ni Ricardo. Ang ngisi sa kanyang labi ay puno ng pasakiman at tagumpay. Habang nagsisimulang itambak ng lupa ang kanyang katawan, ang sigaw ni Elena ay umalingaw-ngaw. "Diyos ko,
Iligtas niyo ako at ang anak ko. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa gilid ng hukay, umaasang may makakapigil sa kalupitang ito. Ngunit walang dumating na tulong. Nang maramdaman niyang nagsisimula ng matabunan ang kanyang dibdib, humigpit ang kanyang paghinga. Tumingala siya sa kalangitan at sa huling pagkakataon ay bumulong. Anak, mahal na mahal kita. Kung hindi ako makaligtas, sana'y may himalang magligtas sa'yo. Habang patuloy na tinatabunan ng lupa si Elena, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa paligid. Sa bawat sandaling lumilipas, unti-unting napipigilan ang kanyang sigaw, hanggang sa ang tanging naririnig na lamang ay ang tunog ng lupa na bumabagsak. Ngunit sa mismong oras na iyon, ramdam ni Ricardo ang kakaibang kabog ng kanyang dibdib. Parang may tinig na bumubulong sa kanyang tainga. Ricardo, mananagot ka. Napahinto siya saglit, nanginginig ang kamay, ngunit agad na tumingin si Marisa. Huwag kang magpahina, tuloy mo! Mariin nitong utos, kaya't muling nagpatuloy si Ricardo. Matapos ang lahat, tinabunan na nila ang hukay at iniwan ang lugar na para bang walang nangyari. Tahimik silang bumalik sa sasakyan. Sa loob, malakas pa rin ang pintig ng puso ni Ricardo. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang mga mata ni Elena. Mata ng isang babaeng puno ng takot, sakit at pagmamahal para sa anak na hindi man lang niya nasilayan. Pagdating nila sa mansyon, nagkunwari si Ricardo na pagod mula sa trabaho. Sa harap ng ilang kasambahay, sinabi niyang si Elena ay nagdesisyon munang pumunta sa ibang bansa para sa kanyang kaligtasan at ng bata. Doon na siya manganak. Nagkatinginan ng mga kasambahay, halatang nagtataka, ngunit walang naglakas loob na magtanong. Ganun po ba, Don Ricardo? Sabi ng isa, pilit na nakangiti. Oo, malamig na tugon niya. Wala na kayong dapat alalahanin. Ngunit sa kanilang mga puso, ramdam nilang may mali. Ang kabaitan at kalmado ni Elena ay biglang nawala na parang bula, at ang biglang pagkawala nito'y hindi maipaliwanag. Samantala, si Marisa ay masayang masaya. Ngayon Ricardo, simula na ng ating buhay. Wala nang hahadlang. Tayo na ang magkasama. Ngumiti si Ricardo, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng pag-aalinlangan. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang sigaw ni Elena. Sa bawat hakbang niya, tila naririnig niya ang tinig nito. Mananagot ka, Ricardo. Sa mga gabing sumunod, nagsimula siyang bangungutin. Sa kanyang panaginip, nakikita niya si Elena na nakalibing sa hukay. Pilit na umaahon. May mga kamay na maruming puno ng lupa na pilit siyang inaabot. Gigising siyang pawisan, hinihingal at natatakot. Anong problema mo? Tanong ni Marisa isang gabi nang marinig siyang sumisigaw sa panaginip. Wala ito, sagot ni Ricardo. Nanginginig ang tinig. Ngunit alam niyang hindi ito basta bangungot. Alam niyang ito'y paalala ng kasalanang kanilang ginawa. Habang si Marisa ay tuluyang nagdiriwang ng kanilang tagumpay, si Ricardo naman ay unti-unting kinakain ng kanyang konsensya. Ngunit imbes na itigil ang lahat, pinipilit niyang paniwalaan ang sarili na wala nang balikan, at ang tanging landas ay ang kalimutan ng lahat ng nangyari. Ngunit paano mo nga bang makakalimutan ang iyak ng babaeng nilibing mong buhay kasama ng anak mo? Paano mo malilimutan ang mga matang puno ng pighati at panalangin? Sa katahimikan ng gabi, sa mismong lugar kung saan inilibing si Elena, may mga kakaibang tunog na nagsisimulang marinig. Para bang may humahaplos sa lupa, may mga hikbi na umaalingaw-ngaw sa hangin. At iyon ang simula ng kababalaghang unti-unting susunod kina Ricardo at Marisa. Mga kababalaghang magpapaalala sa kanila ng kanilang kasalanan at magpapaunawa na walang kasamaan ang nananatiling nakatago magpakailanman. Mula ng gabi na yon na inilibing ng buhay si Elena, nagsimulang mabalot ng katahimikan ang mansyon ni Ricardo. Sa unang tingin, tila normal ang lahat. Tuloy ang negosyo, tuloy ang mga social gatherings, at tuloy ang pagpapanggap ni Ricardo bilang mabuting asawa na ipinadala lamang ang kanyang may bahay sa ibang bansa. Ngunit sa likod ng maskarang iyon, nagsisimula ng kumagat ang konsensya at takot. Sa bawat gabi, si Ricardo ay hindi makatulog ng mahimbing.
Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naririnig niya ang sigaw ni Elena mula sa ilalim ng lupa. "Ricardo, maawa ka! Ricardo, wag!" Pagdilat niya, wala namang tao sa paligid, ngunit ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo at ang kanyang dibdib ay tila mababasag sa bilis ng tibok ng puso. Isang madaling araw, nagising siya mula sa bangungot. Basang-basa ng pawis ang kanyang damit at humahabol siya ng hininga. "Elena," bulong niya sa sarili. Tumayo siya at nagtungo sa bintana. Sa labas ng hardin, sa dilim ng gabi, tila nakita niyang may babaeng nakatayo, nakatingin sa kanya. Mahaba ang buhok at nakaputi, hawak-hawak ang tiyan. Kinuskus niya ang kanyang mga mata, ngunit nang muling tumingin, wala ng tao. Kinabukasan, si Marisa ay abala sa pagbabalak ng mga bagong gagawin sa negosyo. "Ricardo, kailangan naping palakasin ang pangalan natin. Ngayon na wala na si Elena, wala nang pipigil sa atin." Mumiti si Ricardo, ngunit halatang pilit. Oo, tama ka," sagot niya. Ngunit hindi niya maialis sa isip ang nakita kagabi. Lumipas ang mga araw at maging si Marisa ay nagsimulang makaramdam ng mga kababalaghan. Isang gabi, habang siya'y naliligo, nakarinig siya ng iyak ng isang babae. Inisip niyang guni-guni lamang iyon. Ngunit nang lumabas siya ng banyo, nakita niyang nabasa ang sahig ng dugo na unti-unting naglaho matapos ang ilang segundo. Napasigaw siya at halos mahulog, ngunit agad niyang kinumpinsi ang sarili. Hindi totoo yon. Guni-guni lang ito. Habang mas lumilipas ang panahon, mas nagiging madalas ang mga kababalaghan. Sa kanilang silid, kusa na lang namamatay at nabubuhay ang mga ilaw. May mga pagkakataong naririnig nilang umiiyak ang isang sanggol kahit wala namang bata sa loob ng mansyon. At kapag magkasama silang dalawa sa gabi, bigla na lamang may hangin na dumarampi na parang may dumadaan sa pagitan nila. "Ricardo, may naririnig ka rin ba?" tanong ni Marisa isang gabi, habang magkahawak sila ng kamay. "Wala kang naririnig," sagot ni Ricardo. Ngunit halata ang panginginig ng kanyang tinig. "Wala tayong naririnig. Hindi totoo ang mga iyon." Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang nagsisimula na siyang usigin ng kanyang konsensya. Hindi na lamang ito mga panaginip. Tila ba nagbabalik si Elena upang ipaalala sa kanya ang kanyang kasalanan. Isang hapon, dumalaw ang isa sa mga kaibigan ni Ricardo, isang negosyanteng matagal na niyang kasosyo. Habang nag-uusap sila tungkol sa negosyo, biglang bumukas ang radyo sa sala at mula rito'y narinig nila ang iyak ng isang babae. Napigilan ang lahat. "Ano iyon?" tanong ng kaibigan. "Wala iyon. Luma na kasi ang radyo, may static na," palusot ni Ricardo. Ngunit halata ang pagkabog ng kanyang dibdib. Nang umalis ang bisita, agad siyang sinermunan ni Marisa. "Ricardo, paano kung may nakarinig? Paano kung may nagduda?" Ngunit imbes na makipagtalo, napaupo lamang si Ricardo, hawak ang kanyang ulo. "Hindi ko na kaya, Marisa. Lahat ng gabi, lahat ng araw, naririnig ko siya. Nakikita ko siya. Hindi siya umaalis." "Tumigil ka nga," singhal ni Marisa. "Baka mabaliw ka lang sa kakaisip. Wala na si Elena. Tayo na lang ang natira." Ngunit kahit anong pagpilit ni Marisa na kumbinsihin ang sarili nilang tapos na ang lahat, unti-unti na ring lumalalim ang kanyang takot. Tuwing tititig siya sa salamin, parang may aninong nakatingin mula sa likod niya. Tuwing gabi, nararamdaman niyang may malamig na kamay na humahawak sa kanyang balikat. At kapag siya'y napapalingon, wala namang tao. Dahil sa mga nangyayari, nagsimulang umalis ang mga kasambahay sa mansyon. Isa-isang nagpaalam, sinasabing hindi na nila kayang tiisin ang mga kababalaghan. "Don Ricardo, patawad po, pero hindi ko na po kayang manaili dito. Gabi-gabi po akong nakakakita ng anino sa may hagdanan," sabi ng isa bago tuluyang lumisan. "Sir, ma'am, patawad po, pero naririnig ko pong may umiiyak na babae sa kusina gabi-gabi. Hindi ko na po kaya," sabi pa ng isa. Sa huli, halos wala nang natirang kasambahay sa mansyon. Ang dating masigla at puno ng tao na tahanan ay tila naging isang malaking kabaong na puno ng takot at katahimikan. Habang ang relasyon ni Ricardo at Marisa ay mas lalong dumidilim,
lalo namang tumitindi ang usig ng konsensya. Si Ricardo ay naging mainitin ang ulo, palaging sumisigaw kahit sa maliliit na bagay. Si Marisa naman ay nagsisimula ng magkasakit, madalas na lagnatin, manghina at makaramdam ng pagdurugo ng walang malinaw na dahilan. Marisa, hindi ba't sinabi ko sa'yo? Sumpa ito. Sumpa ng ginawa natin kay Elena. Halos sigaw ni Ricardo isang gabi habang sila'y nagtatalo. Hindi totoo yan, sagot ni Marisa. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng takot. Wala namang sumpa, guni-guni mo lang lahat. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may mali. Alam niyang may presensya sa kanilang paligid. Isang presensyang hindi nila kayang itaboy gaano man sila kayaman o makapangyarihan. At sa bawat paglipas ng gabi, lalo lamang lumalakas ang tinig ng konsensya at sumpa na bumabalot sa kanilang dalawa. Ang mansyon na minsang naging simbolo ng kapangyarihan ay naging kulungan ng kanilang mga kasalanan. Ang katahimikan ay hindi na nakapapawi ng pagod, kundi isang paalala na ang kanilang ginawa kay Elena ay hindi kailanman mapapatawad. Ang gabi ng kanilang kasamaan ay tapos na, ngunit ang gabi ng kanilang pagkabagabag ay ngayon pa lamang nagsisimula. Habang patuloy na nilalamon ng konsensya sina Ricardo at Marisa, mas naging kakaiba ang mga pangyayari sa mansyon. Kung noong una ay mga anino at malamig na dampi ng hangin lamang ang kanilang nararamdaman, ngayon ay may tunog ng bumabalik. Mga tunog na tila galing sa ilalim ng lupa. Isang gabi, habang si Ricardo ay nakahiga sa kanyang silid, bigla siyang nagising sa tunog ng pag-iyak ng isang babae. Unay mahina lamang parang mula sa malayo. Ngunit habang lumilipas ang segundo, lumalakas ito at tila ba naroon mismo sa tabi ng kanyang tainga. Ricardo, tulungan mo ako. Napabalikwas siya ng bangon. Pawis na pawis at halos mahulog sa kama. Tiningnan niya si Marisa na katabi niya, mahimbing ang tulog. Ngunit biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng kwarto. At mula sa sahig, narinig niya ang iyak ng isang sanggol. Waa, natigilan siya. Hindi totoo ito. Bulong niya sa sarili, tinatakpan ang kanyang mga tenga. Ngunit kahit anong gawin niya, mas lumalakas lamang ang tunog. Kinabukasan, pilit niyang ikinuwento kay Marisa ang nangyari. Narinig ko siya kagabi, narinig ko si Elena at narinig ko ang sanggol. Nagtaas ng kilay si Marisa, halatang iniiwasan ang takot. Baliw ka na yata, Ricardo? Lahat ng yan ay guni-guni mo lang. Huwag mong isipin. Ngunit kahit si Marisa ay hindi rin nakatakas. Isang hapon, habang siya'y naglalakad sa hallway ng mansyon, bigla niyang narinig ang pagtawa ng isang babae. Mahaba, malamig at nakapanghihilakbot. Lumingon siya, ngunit walang tao. Ngunit nang dumaan siya sa harap ng isang salamin, nakita niya ang refleksyon ng isang babaeng nakaputi. May dugong tumutulo sa noo at hawak-hawak ang tiyan. Napasigaw siya at napaatras, halos mabasag ang salamin. Dumating si Ricardo at dali-daling hinawakan ang kanyang balikat. Uno na naman yan, sigaw nito. Si Elena, nakita ko siya sa salamin. Naroon siya, Ricardo. Nanginginig na sagot ni Marisa. Ngunit tumalikod si Ricardo at sa halip na umamin na siya rin ay nakakaranas ng mga kababalaghan, sinabi niyang, itigil mo ang kahibangan mo, Marisa. Huwag mong palalalain ang sitwasyon. Sa mga sumunod na araw, mas lumala ang mga naririnig nila. Tuwing gabi, kahit saan sila naroroon sa mansyon, may maririnig silang iyak ng sanggol. Minsan mula sa kusina, minsan mula sa banyo, at kung minsan, mula mismo sa ilalim ng kanilang kama. Kapag sinusubukan nilang tingnan, wala silang nakikita kundi katahimikan. Ngunit ilang minuto lamang ang lilipas. Muling uugong ang iyak. Hindi na ako makakatulog dito, Ricardo. Halos pasigaw na sabi ni Marisa. Kada gabi, naririnig ko siya. Ang sanggol, parang hinahanap niya ako. Kinahanap niya tayo. Nabahala si Ricardo, ngunit hindi niya maipakita ang takot. Kailangan nating magpakatatag. Hindi tayo pwedeng madala ng mga walang kabuluhang bagay na ito. Ngunit kahit sa negosyo, dala ni Ricardo ang mga tunog. Sa isang mahalagang pulong kasama ang mga investor, biglang nag-iba ang tunog ng projector sa kanilang harapan.
Sa halip na mga numero at graphs, ang lumabas ay malabong imahe ng isang babaeng umiiyak, humahawak sa tiyan. At sa mga speaker, maririnig ang iyak ng sanggol. Napatayo ang isa sa mga investor. "Ano ito, Ricardo?" Gulat na tanong nito. Agad pinatay ni Ricardo ang projector at pinilit na magpaliwanag. Teknikal na aberya lamang. Pasensya na kayo, ngunit halata ang pamumutla ng kanyang mukha at ang pagkalito ng lahat. Sa mga sumunod na linggo, bumagsak ang ilang negosyo ni Ricardo. Unti-unting nawalan ng tiwala ang mga kaibigan at kasosyo niya. Ang mga alingas-ngas ay kumalat na may sumpa raw ang pamilya Vergara. "Hindi ako naniniwala sa sumpa, Ricardo," sabi na isang malapit niyang kaibigan. "Pero mula nang mawala ang asawa mo, tila ba hindi ka na mapakali? At ngayon, pati kami nadadamay." Walang naisagot si Ricardo. Sa kanyang isipan, patuloy na bumabalik ang mga tunog ng pag-iyak. Sa bawat sulok ng kanyang buhay, naroon ang boses ni Elena at ng kanilang sanggol na hindi kailanman nabigyan ng pagkakataong isilang. Samantala, si Marisa ay lalong nanghina. Ang kanyang katawan ay palaging nanlalamig at sa tuwing maririnig niya ang iyak ng sanggol, nararamdaman niyang parang may maliit na kamay na humahaplos sa kanyang tiyan. Minsan, sa kanyang pagtulog, gigising siya na parang may humihila sa kanyang kumot at naririnig niya ang boses ni Elena na bumubulong. "Kinuha mo sa akin ang lahat, Marisa. Kukunin ko rin ang lahat sa iyo. Nagtatalo sila gabi-gabi." "Ricardo, hindi ko na kaya. Umalis na tayo dito," sigaw ni Marisa habang umiiyak. "Wala tayong pupuntahan. Dito tayo mananatili," singhal ni Ricardo. Ngunit halatang naniningkit ang kanyang boses. Hindi ako tatagal dito. Araw-araw, gabi-gabi, siya'y naririto. Hindi ko na kaya, Ricardo." Ngunit kahit anong gawin nila, hindi sila makaalis. Parang ang mansyon ay naging kulungan nila at ang bawat tunog ng iyak ng sanggol at babae ay nagiging rehas na pumipigil sa kanilang kalayahan. Sa puntong iyon, nagsimula ng tuluyang magbago ang buhay ni Ricardo at Marisa. Ang dating malalakas na halakhak at pagdiriwang ay napalitan ng katahimikan at takot. Ang mansyon na dating puno ng ilaw ay ngayoy madilim, malamig at puno ng mga ingay na tanging sila lamang ang nakaririnig. At habang patuloy na lumalakas ang mga tunog gabi-gabi, unti-unti nilang napagtanto na ang kanilang ginawa kay Elena ay hindi basta mawawala. Ang lupa na kanilang tinabunan ay hindi lamang lupa. Ito'y naging tinig ng kanilang kasalanan, bumabalik upang usigin sila hanggang sa huling araw ng kanilang buhay. Mabilis na umalat ang mga balita tungkol kay Don Ricardo at sa biglang pagkawala ng kanyang asawa. Kahit anong palusot na ginawa niya, na si Elena raw ay nasa ibang bansa upang magpahinga at manganak, hindi ito sapat upang patahimikin ang mga bulong-bulungan. At habang mas tumatagal, mas nawawalan ng tiwala sa kanya ang kanyang mga kasosyo at kaibigan sa negosyo. Isang umaga, sa opisina ng kanyang kumpanya, dumating si Mr. Santos, isang matagal na niyang business partner. Tahimik itong naupo sa harap ng mesa ni Ricardo, dala ang ilang dokumento. "Ricardo, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin pero marami sa ating mga kasosyo ang nag-aalinlangan na ipagpatuloy pa ang investment sa iyong mga proyekto." Napakunot ang noo ni Ricardo, galit na sumagot. "Anong ibig mong sabihin, Santos? Matagal na tayong magkasama. Bakit ngayon kung kailan ako mas kailangan?" "Hindi lang ito tungkol sa negosyo," malamig na sagot ni Santos. "Ricardo, usap-usapan sa lipunan ang pagkawala ng asawa mo. At ang totoo, nakakaapekto ito sa pangalan mo. Maraming hindi na komportable na makiugnay pa sa'yo." Napatayo si Ricardo, halos sumabog sa galit. Mga duwag sila, aon nagdala ng tagumpay sa kanila. At ngayon ay tatalikuran nila ako dahil sa mga chismis. Ngunit kahit anong galit niya, hindi na nagbago ang desisyon ng mga kasosyo. Isa-isa, nagsimulang umatras ang mga ito sa kanilang pinirmahang kontrata. Ang mga proyekto ni Ricardo ay unti-unting natigil at ang kanyang pangalan sa negosyo ay nagsimulang kumupas. Samantala, si Marisa ay hindi na rin masaya.
ang inaasam niyang marangyang buhay ay tila ba unti-unting naglalaho. Isang gabi, habang sila'y magkasamang kumakain ng hapunan, nagsimula siyang magreklamo. "Ricardo, hindi ganito ang inaasahan ko. Ang sabi mo, kapag wala na si Elena, magiging maayos ang lahat. Pero tingnan mo tayo ngayon. Nawawala ang negosyo mo, lumalayo ang mga tao, at gabi-gabi tayong sinusundan ng mga kababalaghan." Pinandilatan siya ni Ricardo. "Ano ang gusto mong gawin ko, Marisa? Ha? Pinili mo rin ito. Tayo ang gumawa nito. Kung babalikan mo ako ngayon, wala kang karapatang magreklamo." Ngunit hindi na napigilan ni Marisa ang kanyang galit. "Pinili ko ito dahil naniwala ako sa iyo. Pero kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana'y hindi na ako nakisangkot. Hindi ko na kaya ang mga bangungot, Ricardo. Hindi ko na kaya ang mga tunog at aninong sumusunod sa atin." Maging ang kanyang pamilya ay nagsimulang dumistansya. Ang mga kapatid at magulang ni Marisa ay umiwas sa kanya dahil ayaw nilang madamay sa mga usap-usapan. "Hindi ka na namin matutulungan, Marisa," malamig na sabi ng kanyang ina sa telepono. "Ang mga desisyon mo ang nagdala sa'yo dyan. Hindi ka na namin kayang damayan." Napaiyak si Marisa matapos ang tawag na iyon. Napagtanto niyang kahit pamilya niya ay wala nang gustong kumampi sa kanya. Siya'y tuluyang nag-iisa. Nakulong sa piling ng lalaking unti-unti na ring kinakain ng sariling kasalanan. Samantala, sa mansyon, isa-isa na ring umalis ang mga kasambahay. Ang dating masiglang tahanan ay naging malamig at malungkot. Ang ilan sa kanila'y nagbigay ng simpleng dahilan. "Magpapahinga na po ako, Don Ricardo, o kaya'y uuwi na po ako sa probinsya." Ngunit ang totoo, hindi na nila kaya ang mga kakaibang nararanasan. "Araw-araw po, Don Ricardo, naririnig ko ang iyak ng babae mula sa hardin," wika ng isa bago umalis. "Patawad po, pero hindi ko na kayang manatili dito." Hanggang sa natira na lamang ang 2 tauhan. Mga taong wala nang magawa kundi manatili dahil wala silang ibang trabaho. Ngunit kahit sila ay halatang takot. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalayo si Ricardo sa mga tao. Maging ang kanyang mga kaibigan sa lipunan ay hindi na siya imbitado sa mga pagtitipon. Kapag siya ay dumadating, pakiramdam niya ay lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Nag-uusig nagtatanong kung saan na nga ba si Elena. Isang gabi, sa isang maliit na pagtitipon, hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin. Nang tanungin siya ng isang babae, "Ricardo, bakit wala si Elena? Nabalitaan naming nasa ibang bansa siya. Totoo ba yun?" Napalakas ang kanyang sagot. "Oo, nasa ibang bansa siya. Ano bang problema ninyo?" Natahimik ang lahat at mula noon, lalo pang naging malinaw na hindi na siya katanggap-tanggap sa kanilang lipunan. Samantala, ang kanyang relasyon kay Marisa ay halos tuluyang bumagsak. Sa halip na pagmamahalan, puro takot at away ang bumabalot sa kanila. Gabi-gabi silang nagtatalo at sa bawat pagtatalo, naroon ang mga iyak at hikbi na tila ba nagpapaalala sa kanila ng kanilang kasalanan. "Ricardo, wala na tayong magagawa. Hindi na natin kayang takasan ito," umiiyak na sabi ni Marisa habang hawak ang kanyang ulo. Ngunit mariin siyang sinagot ni Ricardo, "Hindi ako bibigay. Hindi ako matatalo ng mga multo. Hindi ako matatalo ng konsensya." Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang kabaliwan. Ang dati matatag at makapangyarihang Don Ricardo ay unti-unti nang bumibigay. Nawawala ng kontrol sa sarili at sa mundo na dati niyang hawak. Ang pagkawala ng suporta mula sa kanyang negosyo, lipunan at maging pamilya ni Marisa ay nag-iwan sa kanila sa isang kalagayan sila-sila na lamang ang magkasama. Ngunit sa halip na kalayaan at kasiyahan, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nakakulong sa isang malupit na bangungot. Isang bangungot na sila mismo ang lumikha at ngayon ay pinapasan nila ng mag-isa. Mabilis ang naging pagbagsak ng reputasyon ni Don Ricardo sa lipunan. Ang dating kinikilalang huwaran ng tagumpay ay unti-unti nang nilalamon ng mga tsismis at espekulasyon. Sa bawat pagtitipon, hindi na siya tinatanggap ng may galak. Bagkus, binabati siya ng malamig na titig at mga bulong sa likuran. Hindi ba't biglang nawala ang asawa niya? Buntis pa naman daw iyon? Bulong ng isang ginang sa kapwa niyang bisita sa isang charity event. Ang sabi, nasa ibang bansa daw. Pero bakit ni minsan,
Wala man lang larawan o tawag na patunay. Tugon ng kausap, sabay sulyap kay Ricardo na nakatayo sa malayo. Pilit pinapakita ang ngiti, ngunit halatang nagngangalit ang panga. Sa bawat bulong na iyon, lalo lamang lumulubog si Ricardo sa takot. Kahit saan siya magpunta, tila ba lahat ng mata ay nakapuon sa kanya, puno ng tanong at paghuhusga. Samantala, si Marisa ay hindi na rin nakaligtas. Kung dati, siya'y inaanyayahan sa mga pagtitipon at tinitingala dahil sa kanyang kagandahan. Ngayon ay pinandidirihan siya ng marami. Siya raw ang dahilan kung bakit nawala si Elena, bulong ng isa sa mga ginang. Walang awa, inagaw na ang asawa, tinanggal pa ang buntis na babae. Isang gabi, nagkaroon ng pagtitipon sa isang malaking hotel. Pinilit ni Ricardo na dumalo upang ipakita na hindi siya natitinag. Ngunit sa halip na suporta, panlalamig ang kanyang nakuha. Lumapit sa kanya ang isa sa mga kilalang negosyante, si Mr. Villanueva. Ricardo, malamig nitong sabi, ilang beses na kitang ipinagtanggol sa harap ng iba. Pero hanggang kailan, hindi mo na kayang itago ang katotohanan. Lahat kami nagtatanong na, nasaan si Elena? Halos mamutla si Ricardo. Sinabi ko na nasa ibang bansa siya. Bakit hindi ninyo ako paniwalaan? Mumiti si Villanueva. Ngunit ang ngiting iyon ay puno ng panunuya. Dahil wala ka man lang maipakitang patunay. At higit sa lahat, Ricardo, kahit ang mukha mo ay nagkukwento na ng kasalanan. Pagbalik niya sa mansyon, hindi na napigilan ni Ricardo ang kanyang galit. Ipinalibot niya ang baso ng alak sa sahig at halos pasigaw na sinabi kay Marisa, lahat sila iniwan na ako, pati ang mga kasosyo ko. Wala na akong maaasahan, lahat sila nagdududa. Ngunit si Marisa, imbes na maawa, ay sumagot ng may halong paninisi. Ano bang inaasahan mo, Ricardo? Akala mo ba habang buhay kang makakatakas? Ang ginawa natin kay Elena ay hindi basta mawawala. At ngayon, kahit ang lipunan ay huhuhusga na sa atin, lalong nag-iba ang trato ng mga tao kay Ricardo. Sa tuwing siya'y lalabas, naroon ang mga tanong mula sa media na pilit niyang iniiwasan. Don Ricardo, nasaan po ang inyong asawa? Totoo bang iniwan na niya kayo? Totoo bang may ibang nangyari? Ngunit palagi niyang sagot ay malamig. Hindi ninyo na dapat alamin. Dahil sa kanyang panlalamig at pag-iwas, mas lalo lamang lumaki ang hinala ng mga tao. Ang mga pahayagan ay nagsimulang magsulat ng mga artikulo. Asawa ng milyonaryo, biglang nawala, misteryo o krimen. Ang pangalan ni Ricardo ay unti-unting nalubog sa kahihiyan. Sa lipunan, ang mga dating kaibigan ay tuluyan nang lumayo. Ang mga imbitasyon ay nawala, ang mga proyekto ay natigil at ang kanyang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak. Wala na siyang maaasahan, kundi si Marisa. Ngunit kahit ito ay nag-umpisa ng magsisi. Ricardo, hindi ko na kaya. Lahat sila nakatingin sa atin na para bang tayo ang mga salarin. Iyak ni Marisa isang gabi. Anong gusto mong gawin ko, ha? Sigaw ni Ricardo. Kung magsasalita ka pa ng ganyan, baka pati ikaw mawala sa akin. Natigilan si Marisa. Sa mga mata ni Ricardo, nakita niya ang isang lalaking unti-unti nang kinakain ng galit, takot at kabaliwan. Samantala, ang pamilya ni Elena ay nagsimulang magtanong. Isang araw, dumating ang kapatid ni Elena sa mansyon. Ricardo, matagal na kaming walang balita kay Elena. Nasaan siya? Hindi ka man lang nagbigay ng update. Napilitan si Ricardo ng ngumiti. Nasa ibang bansa siya, nagpapahinga. Huwag kayong mag-alala, maayos ang lahat. Ngunit hindi kumbinsido ang kapatid ni Elena. Ricardo, hindi ka marunong magsinungaling. Kita ko sa mga mata mo, may tinatago ka. At hindi kami titigil hanggat hindi namin nalalaman ang katotohanan. Mula noon, nagsimula na ang pamilya ni Elena na magsampa ng kaso at magsagawa ng sariling investigasyon. Ang mga kasambahay na dating nanahimik ay isa-isang nagsalita, nagbigay ng mga hinala at kwento. Madam Elena ay madalas naming nakikitang malungkot at takot bago siya mawala, sabi ng isa. At ang huli naming narinig, siya'y isinakay sa sasakyan ni Don Ricardo. Ang mga salitang iyon ay naging simula ng mas malaking bagyo para kay Ricardo. Hindi na lamang lipunan ang humuhusga sa kanya, kundi pati batas.
Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong bumibigat ang hangin sa mansyon. Kung dati, bulong lamang ng lipunan ang umaaligin sa kanya, ngayon ay hayagan na ang pag-uusig. Sa kanyang mga tainga, dalawa ang naririnig niya. Ang bulong ng mga tao na nagtatanong kung nasaan si Elena at ang bulong ng multong si Elena mismo na paulit-ulit na nagsasabi, "Ricardo, mananagot ka." At sa puntong iyon, napagtanto ni Ricardo na ang kanyang buhay ay hindi na muling magiging gaya ng dati. Ang lipunan na dating niyang kinokontrol at ginagalawan, ngayon ay siya na ang humuhusga at nagpapabagsak sa kanya. At kahit anong yaman at kapangyarihan ang kanyang hawak, wala na siyang magawa kundi tanggapin na ang katotohanan ay unti-unting lumalabas at ang kanyang oras ay nauubos na. Habang patuloy na lumalakas ang mga bulong laban kay Ricardo, unti-unti ring lumalapit ang mga tao sa katotohanan. Isang araw, habang nag-aalaga ng hardin, ang isa sa matatandang hardinero ng mansyon, may kakaibang napansin sa isang bahagi ng lupa na malapit sa bakod. Dito madalas naglalakad si Ricardo tuwing gabi at palagi itong iniiwasan ng mga kasambahay. Habang siya'y nagbubungkal upang magtanim ng bagong halaman, napansin ng hardinero na may ila piraso ng tela na nakalabas mula sa lupa. Maputla ito at may bahid ng lumang dugo. Agad siyang kinilabutan. Inilapit niya ang kamay at hinila ng marahan. Lumabas ang isang maliit na panyo. May burdang tangalan para kay Baby R. Nalagutan ng hininga ang hardinero. Alam niyang kay Elena iyon sapagkat ilang beses niya na itong nakitang hawak-hawak ng babae habang nakaupo sa veranda. Diyos ko! Bulong niya. Nanginginig ang mga kamay. Agad niyang ipinaalam sa isang kasambahay ang kanyang nakita. "Huwag kang maingay," bulong ng kasambahay. "Kapag nalaman ni Don Ricardo na may nakita ka, baka tayo pa ang mapahamak." Ngunit ang lihim na iyon ay hindi maitatago magpakailanman. Ilang araw lang ang lumipas, kumalat sa mga kasambahay ang kwento ng panyong natagpuan. Isa-isang nagbuntong hininga at nagtanong ang mga ito. Ibig bang sabihin, totoo ang mga hinala na may nangyari kay Ma'am Elena dito mismo sa loob ng lupaing ito? Samantala, sa gabi, si Ricardo ay hindi mapakali. Lumabas siya sa hardin at napansin niyang tila ba may mga marka ng paghuhukay sa lupa. Agad siyang nagalit at tinawag ang hardinero. "Sino ang nagbungkal dito?" sigaw niya. Hula ang mga mata sa galit. Don Ricardo, ako po. Pasensya na po, akala ko'y normal na lupa lang. Hindi ko po sinasadya," nanginginig na sagot ng hardinero. Tiningnan siya ni Ricardo ng matalim. "Kung may nakita kang anuman, ituring mong wala iyon." Dahil kung hindi na niya tinapos ang salita. Ngunit sapat na iyon upang manginig ang matanda sa takot. Ngunit sa kabila ng pagbabanta, ang takot ng mga kasambahay ay napalitan ng mas matinding pagdududa. Isa sa kanila ang nakaisip na lumapit sa pamilya ni Elena. Isang lihim na mensahe ang ipinadala, nagsasabing may kakaibang nakita sa bakuran ng mga Vergara. Samantala, si Marisa ay nansimulang makaramdam ng kakaibang presensya sa kanilang silid. Isang gabi, habang siya'y nag-aayos ng kanyang mga alahas, biglang bumukas ang aparador at mula rito'y nahulog ang isang maliit na laruan. Isang wooden rattle na si Elena mismo ang bumili noon para sa kanilang anak. Halos mapasigaw si Marisa at tumakbo palabas ng silid. "Ricardo, narito siya! Nakikita ko ang mga gamit ng bata!" Halos mangiyak-niyak niya ang wika. Ngunit sa halip na maawa, galit ang isinagot ni Ricardo. "Tumigil ka, Marisa. Lahat ng ito gawa-gawa na isipan mo. Kung magpapatuloy ka sa kahibangan mo, mas lalo tayong babagsak." Ngunit hindi na lamang iyong katang-isip. Ang mga gamit na iyon ay isa-isang lumilitaw. Mamalaruan, maliit na damit at mga piraso ng tela. Lahat ay galing kay Elena. Parang may nais iparating ang kanyang kaluluwa. Na ang kanyang presensya ay hindi kailanman mawawala hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Habang lumalalim ang gabi, lalong lumalala ang mga kababalaghan. Sa isang madaling araw, narinig ng mga tauhan ang tila pag-iyak ng isang babae mula mismo sa lupa kung saan natagpuan ang panyo.
Nang lumapit sila, ramdam nila ang malamig na hangin at ang panglaw na tila ba galing sa ilalim ng lupa. "Ma'am Elena," bulong ng isa. "Ikaw ba iyan? Ikaw ba ang bumabalik?" Ang mga pangyayaring ito'y nagsilbing hudyat para mas tumindi ang investigasyon ng pamilya ni Elena. Sa tulong ng mga kasambahay, nagsimula silang maghanap ng ebidensya. Isang gabi, tahimik na pumasok sa bakuran ang kapatid ni Elena, kasama ang dalawang kaibigan upang silipin ang sinasabing lugar. Nang sila'y maghukay ng kaunti, muli nilang nakita ang piraso ng panyong may burda. Ngunit ngayon, mas malinaw na at may bahid pa ng dugo. Kinilabutan sila. "Hindi tayo pwedeng magkamali. Si Elena, dito siya inilibing." Habang patuloy na nag-uusig ang mga anino at ebidensya, si Ricardo ay lalo namang naging marahas. Isang gabi, habang kausap si Marisa, halos mabaliw siya sa galit. "Lahat ng ito, kasalanan mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko magagawa ito." Ngunit lumapit si Marisa at sinigaw sa kanyang mukha. "Ikaw ang pumili, Ricardo. Ikaw ang pumili na alisin siya. Huwag mong ibunton sa akin ang lahat." Sa kanilang pagtatalo, biglang sumabog ang bumbilya sa kisame at kasunod nito'y narinig nilang muli ang iyak ng sanggol. Ngayon ay mas malakas, mas malinaw at tila nagmumula sa bawat sulok ng kanilang silid. Napayakap si Marisa kay Ricardo. Nanginginig. "Narito siya, Ricardo. Narito siya." Ngunit hindi na kayang labanan ni Ricardo ang takot. Lumuhod siya sa gitna ng silid, hawak ang kanyang ulo. "Elena, ano pa ba ang gusto mo sa akin? Hindi ba't tapos na ito?" Ngunit sa halip na katahimikan, ang mga gamit ni Elena ay isa-isang bumagsak mula sa aparador. Isang maliit na damit ng sanggol, ang notebook na madalas niyang sulatan, at isang rosaryong palaging hawak niya. Sa puntong iyon, wala nang makakapigil sa paglabas ng katotohanan. Ang lihim na kanilang itinago ay unti-unti nang nahuhukay. Hindi lamang ng tao, kundi pati na ng mga kaluluwa. Ang mga bakas ni Elena ay hindi na matatakpan ng yaman, ng impluensya o ng kasinungalingan. At habang papalapit ang pamilya ni Elena sa katotohanan, mas lalo namang nalulugmok sa takot at konsensya sina Ricardo at Marisa. Ang mansyon na minsang naging palasyo ng kayamanan ay tuluyan nang naging libingan ng kanilang mga kasalanan. Isang lugar kung saan bawat sulok ay nagsasalita ng kanilang ginawa at bawat gamit ay sumisigaw ng katotohanan. Sa wakas, hindi na lamang mga bulong ng lipunan ang kanilang kalaban, kundi ang mismong ebidensya ng kanilang kasamaan, ang mga bakas na iniwan ni Elena upang ihayag ang kanyang huling hininga. Dumating ang araw na tuluyan ng hindi mapipigilan ang pag-usig ng kapalaran. Ang pamilya ni Elena na ilang linggo nang nag-iimbestiga ay nakakuha na ng sapat na dahilan upang humingi ng tulong sa mga otoridad. Ang piraso ng panyong natagpuan sa hardin, pati na ang mga testimonya ng ilang kasambahay, ay nagsilbing mga pahiwatig na hindi basta pagkawala lamang ang nangyari. Isang hapon, dumating ang pulisya sa mansyon ng mga Vergara. Ang mga tauhan ay nagulat at si Ricardo ay halos mamilipit sa galit nang makita ang mga unipormado. "Wala kayong parapatang basta-basta pumasok dito," sigaw niya. Ngunit mariin ang sagot ng hepe ng pulisya, "Don Ricardo, may utos kaming hukayin ang bahagi ng inyong hardin. Kailangan nating maghanap ng ebidensya hinggil sa pagkawala ng inyong asawa." Namilog ang mga mata ni Marisa at halos mawalan ng kulay ang kanyang mukha. "Ricardo, anong gagawin natin?" bulong niya. Ngunit imbes na sagutin siya, tinabig siya ni Ricardo at sinigaw sa mga pulis, "Wala kayong makikita. Wala kayong karapatang sirain ang aking pangalan." Ngunit hindi na siya pinakinggan. Mabilis na nagsimula ang paghuhukay sa lugar na itinuro ng ilang kasambahay. Ang bawat tabo ng lupa ay nagdulot ng kaba sa lahat ng naroroon. Ang mga kapitbahay, ang pamilya ni Elena, at ang mga reporter na agad nakibalita ay nagsiksikan sa labas ng mansyon. Habang patuloy ang paghuhukay, biglang bumungad ang isang kalawangin na singsing na may nakaukit na pangalan ni Elena. Halos maghiyawan ang mga tao
at ang pamilya ni Elena ay napaiyak sa nakita. Siya nga, si Elena nga, sigaw ng kanyang kapatid. Lalong bumigat ang hangin. Si Ricardo ay napaatras, nanginginig. Hindi pwede. Wala silang makikita, bulong niya sa sarili. Ngunit alam niyang tapos na ang lahat. Pagkaraan ng ilang minuto, natagpuan ang ilang piraso ng damit. Ang damit na huling suot ni Elena noong araw na siya'y nawala. May bakas ng dugo at kahit bahagyang bulok na, malinaw ang katotohanan iyon. Si Marisa ay napaiyak at halos mawalan ng malay. Ricardo, anong gagawin natin ngayon? Lahat sila, nakita na nila. Ngunit hindi na niya alam kung paano pa magtatanggol si Ricardo. Ang kanyang dating matatag na anyo ay napalitan ng isang lalaking halos mabaliw. Lumapit ang isang pulis at mahigpit na sinabi, Don Ricardo, kailangan ninyong sumama sa amin para sa investigasyon. Hindi ako susama. Wala akong kasalanan. Halos mabaliw na sigaw ni Ricardo habang pilit siyang pumipiglas. Ngunit sa huli, napilitan siyang gapusin ng mga awtoridad. Habang dinadala siya palabas ng mansyon, narinig ng lahat ang malakas na kulog at biglang pagbagsak ng ulan. Ang mga tao'y nagsisigawan at tila ba ang kalikasan ay nakikibahagi sa pagbubunyag ng katotohanan. Samantala, si Marisa ay naiwan sa loob ng mansyon, nanginginig at tuluyang nawalan ng lakas. Naisip niya kung paano siya napasok sa lahat ng ito, mula sa pangarap ng marangyang buhay hanggang sa kasumpa-sumpang kapalaran. Ricardo, ikaw ang may kagagawan ng lahat. Ikaw ang nagdala sa akin dito. Bulong niya habang hawak ang kanyang dibdib. Ngunit alam niyang may bahagi siya sa krimen at hindi siya makakatakas. Sa labas, nagsalita ang kapatid ni Elena sa harap ng media. Hindi kami titigil hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang aking kapatid. Matagal na siyang naghirap at ngayon, panahon na para managot ang mga gumawa nito sa kanya. Ang lipunan na minsang yumuyuko sa kayamanan at kapangyarihan ni Ricardo ay ngayoy humuhusga sa kanya ng hayagan. Ang mga balitang lumabas kinabukasan ay puno ng detalye. Milyonaryo, iniimbestigahan sa pagkamatay ng asawang buntis at mga ebidensya ng krimen na hukay sa mansyon. Samantala sa kulungan, si Ricardo ay tuluyang binalot ng takot at kabaliwan. Sa gabi, habang siya'y nakahiga sa malamig na sahig, naririnig pa rin niya ang tinig ni Elena. Ricardo, mananagot ka. Paulit-ulit bumabalik. Mas malinaw kaysa dati. Tumigil ka na, Elena! Tumigil ka na! Sigaw niya sa dilim ng selda. Ngunit walang tumigil dahil sa kanyang puso at isipan. Alam niyang hindi na siya kailanman makakatakas. At sa mansyon, si Marisa ay patuloy na naglalakad sa mga silid na ngayoy puno ng mga alaala ni Elena. Sa bawat sulok, tila ba naroroon ang kaluluwa ng babaeng kanilang nilibing ng buhay. At sa bawat hakbang, naririnig niya ang maliliit na iyak ng sanggol, isang paalala ng buhay na hindi kailanman naisilang. Sa oras na iyon, malinaw na ang katotohanan ay hindi na mapipigilan. Ang kanilang lihim ay tuluyan ng nabunyag at ang kanilang mundo ay tuluyan ng gumuho. Sa harap ng batas, sa lipunan at higit sa lahat, sa harap ng kaluluwa ni Elena, ang kanilang kasalanan ay isa ng sugat na hindi na mabubura. Mabilis ang naging pag-usad ng mga pangyayari matapos kumalat ang balitang may nakitang mga gamit ni Elena sa bakuran. Ang imbestigasyon ay muling binuksan ng pulisya at sa pagkakataong ito, hindi na sapat ang pera ni Ricardo upang patahimikin ang lahat. Sa unang araw ng muling imbestigasyon, dumating ang mga awtoridad sa mansyon kasama ang pamilya ni Elena. Ang lugar na matagal nang pinagdududahan ay muling hinukay. Ang mga kasambahay na naiwan ay hindi na nakapagpigil at nagbigay ng mga salaysay. Noong gabing iyon, narinig namin si Ma'am Elena na umiiyak. Sumigaw siya ng, "Tulungan ninyo ako," bago siya isinakay sa sasakyan. Habang lumalalim ang hufay, natagpuan ang ilang bahagi ng damit ni Elena, pati ang burda ng kanyang pangalan. Kasabay nito, may mga bakas ng kamay sa loob ng lupa, mga galaw na parabang may pilit na umaahon mula sa ilalim. Ang mga pulis ay natigilan. Posible bang sinubukan niyang lumaban hanggang sa huli?
bulong ng isa. Samantala, si Ricardo ay halos mabaliw sa nakikita. Hindi totoo yan. Gawa lang yan ng mga taong galit sa akin. Pilit niyang sigaw, ngunit halata ang pagkabasag ng kanyang tinig. Si Marisa naman ay halos matumba sa kaba at pagkakasakit. Ricardo, ito na ang katapusan natin. Nanginginig na wika ni Marisa habang hawak ang kanyang dibdib. Ngunit tinabig lamang siya ng lalaki, punod ng desperasyon. Lumabas ang balita sa lahat ng pahayagan at telebisyon kinabukasan. Bagong ebidensya, natagpuan sa mansyon ng Vergara. Pagkamatay ni Elena, kumpirmado. Ang buong bansa ay nagulat at lahat ng mata ay muling nakatuon kay Ricardo. Hindi nagtagal, dumating ang mga otoridad upang dalhin siya sa presinto para sa mas malalim na investigasyon. Habang siya'y isinasakay sa sasakyan, nagsisigawan ang mga tao. Mamamatay tao, walang puso, hustisya para kay Elena. Ang dating iginagalang na milyonaryo ay ngayoy naging isang tampulan ng galit. Ang kanyang muka na dati sumisimbolo ng kapangyarihan ay ngayoy larawan ng isang taong tuluyang nilamon ng kasalanan. Sa gabi habang siya'y nakakulong, nagising siya sa isang malamig na haplos sa kanyang pisngi. Dumilat siya at nakita si Elena sa sulok ng kanyang selda, duguan, nakaputi at hawak ang tiyan. Ricardo, mahinang bulong nito. Hindi totoo! Hindi ka totoo! Sigaw niya, ngunit walang nakarinig. Ang kanyang mga kasamahan sa kulungan ay nagsimulang matakot sa kanya, sapagkat gabi-gabi siyang sumisigaw at umiiyak. Samantala, ang pamilya ni Elena ay nagpatuloy sa paglaban. Nagbigay sila ng ebidensya, naghanap ng mga kasambahay na handang magpatotoo, at inilahad ang kanilang matagal nang hinala. Matagal nang mali ang ginawa ni Ricardo. Panahon na para managot siya, wika ng kanyang kapatid sa harap ng korte. Sa puntong iyon, hindi na lamang usapin ng kasalanan at konsensya ang kinakaharap ni Ricardo. Harapin man niya o hindi, ang katotohanan ay tuluyan ng bumangon mula sa lupa. At kasabay ng bawat ebidensya, kasabay ng bawat tinig ng lipunan, at kasabay ng bawat higbi ng pamilya ni Elena, unti-unti na ring nabubuo ang hustisya na matagal nang inaasam ng lahat. Sa paglipas ng mga linggo, lalo pang naging lantad ang kaso ni Ricardo sa mata ng publiko. Hindi na ito basta bulong-bulungan lamang sa lipunan, isa na itong pambansang usapin. Ang mga pahayagan na telebisyon ay araw-araw nagbabalita tungkol sa paglilitis sa kanya. At sa bawat ulat, mas lalong sumisidhi ang galit ng mga tao. Asawang buntis, milibing ng buhay. Milyonaryo, pinaiimbestigahan. Ito ang mga pamagat ng mga artikulo na bumungad sa lahat ng tahanan. Ang mga larawan ni Elena, maganda at numumingiti, ay paulit-ulit na ipinapakita bilang paalala ng isang buhay na nasayang sa kalupitan. Sa unang pagdinig sa korte, punong-puno ang silid. Naruroon ang pamilya ni Elena, bit-bit ang larawan niya habang nakasuot ng puting bestida. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha at galit. Sa kabilang panig, naruroon si Ricardo, nakasuot ng mamahaling barong, ngunit halata ang pamumutla at ang nanginginig na mga kamay. Habang binabasa ng piskal ang mga ebidensya, isa-isang inilatag ang mga gamit na natagpuan sa hardin. Ang panyo, ang laruan, at ang damit na may bakas ng dugo. Lahat ng naruroon ay napahigpit ng yakap at napaluha. Diyos ko! Bulong ng isang ginang. Tumayo ang kapatid ni Elena at malakas na sinabi, "Ito ang tatunay. Hindi siya basta nawala, siya'y pinatay." At ang taong ito, itinuro niya si Ricardo, ang may kagagawan ng lahat. Nag-alingangaw ang bulwagan sa dami ng mga taong sumigaw ng "Hustisya! Hustisya para kay Elena!" Samantala, si Ricardo ay nagnangalit ang panga, ngunit hindi niya magawang magsalita. Tila ba lahat ng kanyang depensa ay nawawala sa bigat ng ebidensya at ng presensya ni Elena na patuloy na umaaligid sa kanyang isipan. Sa mga susunod na araw, mas maraming testigo ang lumantad. Isang kasambahay ang nagsalaysay. "Noong gabing iyon, nakita ko pong isinakay si Ma'am Elena
sa sasakyan ni Don Ricardo. Umiiyak siya at nagmamakaawa, pero wala kaming magawa. Isa pang tauhan ang nagpatotoo. May naririnig po akong pag-iyak mula sa hardin ilang araw matapos siyang mawala. Hindi ko po makakalimutan iyon. Ang bawat salaysay ay parang mga punyal na tumutusok sa konsensya ni Ricardo. Habang nakikinig siya, nararamdaman niyang may malamig na hangin na dumadaloy sa kanyang batok. At sa kanyang paningin, nakikita niya si Elena, nakatayo sa gilid ng bulwagan, nakatingin sa kanya ng may lungkot at galit. Ricardo, mahina ngunit malinaw niyang naririnig ang tinig nito. Hindi ka makakatakas. Habang lumalalim ang kaso, naging laman siya ng lahat ng programa sa radyo at telebisyon. Ang mga tao sa lansangan ay naglalagay ng mga plakard, katarungan para kay Elena, at walang yaman ang makapagtatago ng kasalanan. Kahit ang mga dating kaibigan ni Ricardo ay nagsalita laban sa kanya. Hindi ko akalaing magagawa niya ito. Noon pa man, ramdam ko na ang lamig at kasakiman niya. Pero isang buntis na babae, sarili niyang asawa, hindi matanggap ng aking konsensya. Wika ng isang kasosyong negosyante. Si Marisa naman ay lalong nabalot ng panghihina. Hindi na siya makaharap sa publiko at palaging nakahiga, nilalagnat at nanginginig. Sa isang panayam, sinabi ng isang nurse na nagbabantay sa kanya. Palagi niyang sinasabi na may bumubulong sa kanya. Sabi raw ni Elena, kukunin din siya. Araw-araw siyang umiiyak at natatakot. Habang unti-unting nilalamon ng kaso ang kanilang buhay, lalong lumilinaw ang imahe ng nangyari kay Elena. Sa bawat balita at ulat, ang katotohanan ay inilalantad. Isang babaeng buntis na pinutol ang pangarap, isang inang hindi nabigyan ng pagkakataon na mayakap ang kanyang anak, at isang asawang nilibing ng buhay ng taong dapat sanay nagmamahal sa kanya. Isang gabi, habang nakapiit si Ricardo, narinig niyang biglang bumukas ang pinto ng kanyang selda kahit walang gwardyang dumaan. Ang lamig ng hangin ay pumasok at may mahinang iyak ng sanggol na umalingaw-ngaw. Tumayo siya, nanginginig at sumigaw. Tama na! Pigilan mo na ako! Ngunit mas lumakas lamang ang iyak. At sa kanyang paningin, nakita niya si Elena, nakayuko, may dugo sa ulo, hawak ang tiyan, at may sanggol na yakap-yakap sa kanyang bisig. Ang tingin nito ay diretsyo sa kanya, at ang tinig ay malinaw. Hindi ako titigil hanggat hindi mo inaamin. Lumuhod si Ricardo sa sahig, umiiyak at hawak ang kanyang ulo. Patawarin mo ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Hindi ko na mababawi. Kunit sa bawat pag-iyak niya, mas lumalatas ang mga sigaw ng mga tao sa labas ng selda, mga taong nagdemand ng hustisya. At sa puntong iyon, napagtanto niya na hindi na niya maliligtas ang sarili. Ang paglilitis ay naging simbolo ng pagkabagsak ng isang makapangyarihan. Ang kayamanang minsang nagpanatili sa kanya sa tuktok ng lipunan ay wala ng halaga sa harap ng katotohanan. Ang pangalan niya ay hindi na isang pamana ng tagumpay, kundi isang marka ng kasakiman at kalupitan. At habang patuloy na inilalantad ang lahat ng detalye sa publiko, mas lalong dumoble ang pighati ng pamilya ni Elena. Sa halip na gumaan ang kanilang kalooban, mas lalo nilang naramdaman ang bigat ng kawalan. Dahil alam nilang maaaring nakaligtas si Elena kung nagkaroon lamang ng awa ang taong pinakamalapit sa kanya. Ngunit kahit paano, sa bawat ebidensya at patotoo na lumalabas, mas lumalapit sila sa hustisyang matagal na nilang hinihintay. Ang paglalantad ng kasinungalingan ay naging simula ng katuparan ng kanilang panalangin, na si Elena ay hindi kailanmang makakalimutan at ang kanyang kamatayan ay hindi mananatiling nakatago sa lupa. Sa loob ng malamig at madilim na selda, si Ricardo ay unti-unti nang nauubos ang lakas. Ang dating makapangyarihang milyonaryo na kinatatakutan at iginagalang ng lipunan ay ngayoy isa na lamang aninong puno ng takot at panghihinayang. Ang kanyang mga mata ay palaging mapula dahil sa kakulangan ng tulog at ang kanyang katawan ay nangayayat dahil sa kawalan ng gana kumain. Ngunit higit sa lahat,
ang kanyang isipan ay tuluyan nang bumigay. Gabi-gabi, dumadalaw sa kanya ang bangungot na mas totoo pa kaysa sa kanyang pagkagising. Sa bawat oras ng katahimikan sa kulungan, maririnig niya ang mahinang tinig ng isang babae. Ricardo, mahinahon ngunit nakapanghihilakbot, isang boses na kilalang kilala niya, ang tinig ni Elena. Isang gabi, habang siya'y nakahiga, naramdaman niyang may malamig na kamay na humahaplos sa kanyang pisngi. Bigla siyang napabalikwas ng bangon, at sa sulok ng kanyang selda, nakita niya si Elena. Nakatayo ito, nakasuot ng puting bestida na puno ng lupa at dugo, nakayuko at hawak-hawak ang kanyang tiyan. Sa kanyang bisig ay tila may sanggol na umiiyak, ngunit walang malinaw na anyo. Ricardo, muli nitong bulong at ang tinig ay tila nanggagaling mula sa ilalim ng lupa. Hindi ka makakatakas. Napasigaw si Ricardo, nagpupumiglas at hinampas ang pader ng kanyang selda. Tama na, tigilan mo na ako. Patawarin mo ako, Elena. Patawarin mo ako. Nagising ang kanyang mga kapwa bilanggo sa kanyang sigaw. Ano na naman iyan? Bulalas ng isa. Araw-araw na lang may ganyan. Ang ilan ay natatakot. Ang iba namay nandidiri. Ngunit lahat sila ay umiiwas kay Ricardo sapagkat alam nilang mayroong mas malalim na sumpang bumabalot sa kanya. Kinabukasan, halos hindi siya makalakad palabas ng selda papunta sa korte. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang bibig ay paulit-ulit na bumubulong. Elena, anak, patawarin ninyo ako. Hindi na siya ang matikas na Don Ricardo. Isa na lamang siyang baliwan na nilamon ng sariling kasalanan. Sa ikalawang gabi, muling bumalit ang bangungot. Ngunit ngayon, mas malinaw, mas totoo. Habang nakahiga siya, biglang nagbukas ang bakal na pinto ng selda kahit walang gwardiyang dumaan. Umihip ang malamig na hangin at sa bawat sulok ng selda ay narinig niya ang iyak ng sanggol. Waa! Waa! Nanginginig siyang lumapit sa dingding. Pilit na tinatakpan ang kanyang mga tainga. Ngunit kahit anong gawin niya, mas lumalakas lamang ang iyak. Hanggang sa makita niya si Elena sa kanyang harapan, lumulutang, nakatingin sa kanya ng diretso. Ang kanyang mga mata ay puno ng poot at pighati. Ricardo, wika nito, oras na. Hindi, wala akong kasalanan. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang nagpahirap sa akin. Sigaw niya. Ngunit alam niyang wala nang saysay ang kanyang mga dahilan. Naramdaman niyang may malamig na kamay na pumisil sa kanyang balikat. Mahigpit, parang bakal. Halos hindi siya makahinga. Ang kanyang dibdib ay bumigat at para bang may nakapatong na 1 tonaladang bato. Sa labas ng selda, narinig ng mga gwardya ang kanyang mga sigaw. Tulungan ninyo ako, huwag, huwag. Ngunit bago pa sila makarating, tumigil ang lahat. Ang katahimikan ay bumalot sa buong kulungan. Kinabukasan, natagpuan nilang patay si Ricardo. Nakahiga siya sa sahig, nanlilisik ang mga mata at ang kanyang leeg ay may marka na tila ba may mahigpit na dumakit dito. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, para bang may nais pang isigaw ngunit hindi na nagawa. Ang mga gwardya ay napayuko sa takot, parang may dumakip sa kanya, bulong ng isa. Pero wala namang pumasok dito kagabi. Lumabas ang balita kinabukasan. Milyonaryo, patay sa kulungan. Mahiwagang pagkamatay o hustisya ng multo. Muli, umalingaw-ngaw ang pangalan ni Elena. Sa mga tao, malinaw na iyon ang katarungan. Ang hustisyang hindi na kayang ibigay ng batas ay kinuha na mismo ng kapalaran. Samantala, sa bahay ng pamilya ni Elena, nagsama-sama silang lahat upang alalahanin siya. Ang kanyang kapatid ay nagwika habang nakatingin sa litrato ni Elena. Ngayon, pwede na tayong huminga. Ngayon, nakamit na natin ang hustisya. Hindi man nabuhay muli si Elena, pero ang kanyang tinig ay pinakinggan. Sa puntod ni Elena, dinalaw siya ng kanyang mga mahal sa buhay. Inilagay nila ang mga bulaklak at kandila at isang tahimik na panalangin ang isinabay nila. Ang hangin ay tila naging mas magaan at sa kanilang puso, alam nilang kahit paano natapos na ang mahabang paghihirap. Ngunit sa kasaysayan ng kanilang bayan, ang pangalan ni Ricardo ay nanatiling marka ng kasakiman at kasamaan. Ang kanyang huling gabi ay naging aral na walang yaman,
kapangyarihan o impluensya ang kayang makapagtago ng katotohanan. At sa mga gabi ng katahimikan, sinasabi ng mga tao na minsan, sa lumang kulungan kung saan namatay si Ricardo, naririnig pa rin ang iyak ng isang babae at ng isang sanggol. Paalala na ang kasalanan ay may kabayaran at ang hustisya ay laging darating sa paraang hindi mo inaasahan. Matapos ang pagkamatay ni Ricardo sa loob ng kulungan, tuluyan ng lumuwag ang paghinga ng mga taong matagal nang naghintay ng hustisya para kay Elena. Ang balita ng kanyang misteryosong kamatayan ay naging usap-usapan sa buong bansa. Marami ang nagsabi na ito'y gawa ng kanyang sariling konsensya. Ngunit marami rin ang naniniwala na ito'y hustisya mula sa kaluluwa ng kanyang asawa at ng kanilang anak na hindi kailanman nasilayan ang mundo. Sa bahay ng pamilya ni Elena, isang pagtitipon ang ginanap. Ang mga kamag-anak at kaibigan ay nagsama-sama upang alalahanin siya. Nagsindi sila ng kandila sa paligid ng kanyang larawan. Si Elena nakangiti buhay na buhay sa alaala ng lahat. Ang kanyang ina na halos mawalan ng tinig sa pag-iyak ay nagsalita. "Anak, natapos na rin ang iyong paghihirap. Nakamit mo na ang hustisya na matagal naming ipinaglaban." Sa libingan, dinala ng pamilya ang kanyang labi mula sa hukay kung saan siya'y tinapon noon. Sa wakas, nagkaroon siya ng disenteng libing. Ang simbahan ay napuno ng mga taong nakisimpatiya, mga kapitbahay, mga kasamahan sa lipunan, at kahit ang mga dating kasambahay ng mansyon na minsang natakot magsalita. Ang pari ay nagwika, "Walang lihim ang nananatili. Ang Diyos ay hindi natutulog." At ngayon, si Elena ay nakapiling na niya, ligtas mula sa lahat ng kasamaan. Habang inililibing si Elena, maririnig ang mga hikbi ng kanyang pamilya at ang mga dasal ng mga taong naroroon. Ngunit kasabay nito, ramdam ng lahat ang kakaibang ginhawa na ang bigat ng kasalanan at takot na bumalot sa kanilang pamayanan ay tuluyan nang nawala. Samantala, si Marisa, na dati kabit at kasabwat ni Ricardo, ay hindi na nakadalo sa libing. Siya'y nauna nang pumanaw sa ospital. Nilamon ng kanyang karamdaman at ng takot na hindi na siya tinantanan hanggang sa kanyang huling hininga. Walang nag-alaga sa kanya, walang pamilya at walang kaibigan. Ang kanyang pangalan ay nanatili bilang paalala ng kasakiman na nagdala sa kanya sa kapahamakan. Ang lipunan ay nakahanap ng leksyon sa trahedyang ito. Ang mga pahayagan at programa sa telebisyon ay paulit-ulit na nagbigay diin sa mensahe. Walang kasalanang hindi nabubunyag at walang kasamaan ang nagtatagumpay ng habang buhay. Ang pangalan ni Ricardo ay tuluyang binuras sa mga talaan ng paggalang. Ang kanyang mga ari-arian ay binawi at ang kanyang negosyo ay tuluyan ng bumagsak. Ngunit si Elena, na minsang pinatahimik at pinahirapan, ay nanatili sa alaala ng lahat. Ang kanyang larawan ay inilagay sa isang maliit na monumento sa kanilang bayan, bilang paalala ng tapang at ng kababaihan na madalas pinipilit manahimik sa kabila ng pang-aabuso. Sa ilalim ng kanyang pangalan ay nakaukit ang mga salitang, "Ang kanyang tinig ay hindi nawala, kundi narinig ng langit at lupa." Ang kanyang anak na hindi kailanman isinilang ay binigyan din ng pangalan ng pamilya at ito'y inukit sa tabi ng puntod ni Elena. Isang inosenteng buhay na isinakripisyo ng kasakiman, ngunit nanatili bilang simbolo ng pag-asa para sa lahat. Sa paglipas ng panahon, ang mga tao ay hindi naalimot. Tuwing anibersaryo ng kanyang pagkamatay, nagsisindi ng kandila ang mga tao sa simbahan bilang alaala. Ang kwento ni Elena ay naging inspirasyon para sa maraming kababaihan na huwag manahimik sa harap ng pang-aapi. "Hindi ka nag-iisa," sabi ng kanyang kapatid sa harap ng mga tao sa isang pagtitipon. Si Elena ay patunay na ang katotohanan, gaano man katagal, ay laging lumilitaw. At ang katarungan, gaano man katagal, ay dumarating. Sa puntong iyon, tuluyan nang natatapos ang mahabang yugto ng kasakiman at kalupitan. Ang mga kasalanan ni Ricardo at Marisa ay binayaran ng kanilang buhay at pangalan. Ang liunan ay muling bumangon mula sa dilim.
nagdala ang aral na hindi kayang takpan ng yaman at kapangyarihan ang katotohanan. At sa katahimikan ng gabi, sa puntod ni Elena, madalas sabihin ng mga tao na tila ba may maririnig na mahinang hangin na parang tinig ng isang babaeng nagdarasal. Hindi na yun iyak ng paghihirap, kundi bulong ng kapayapaan. Ang kanyang alaala ay nanatiling buhay, hindi bilang biktima, kundi bilang simbolo ng hustisya at pag-ibig na hindi kailanman naglaho.